Bunsod ng matinding mababang presyon sa kanlurang Pasipiko, inaasahang magpapatuloy ang bagyo sa lugar na ito sa darating na panahon at napakalaki ng dami ng ulan. Sa isang siksikang bus, naghihintay ang isang lalaking nagngangalang Huyo na makauwi. Ngunit ang babae sa tabi niya ay walang pakialam na nakikipag-usap sa telepono, minumura ang kanyang boss at inilalagay ito sa speakerphone. Naiinis si Huyo, ngunit hindi masyadong pinapansin. Ngunit nang handa na siyang bumaba ng bus, hinarang siya ng isang babae sa likurang pinto. Gusto niyang umuwi kaya nagmamadali siyang pumunta sa harapang pinto. Ngunit sino ang mag-aakala na ang bus na ito ay nagbukas lamang ng likurang pinto. Wala siyang magawa kundi maghintay hanggang sa susunod na hintuan. Bumaba siya ng bus nang walang payong. Pagkababa ng bus, nakakita siya ng payong sa terminal. Nang makita niyang walang tao sa paligid, inihanda niya itong kunin, ngunit ito ay naging isang punit-punit na payong. Ang masamang kapalaran na ito ay labis na nagpagalit kay Huyo. Nang magsisindi na sana siya ng sigarilyo upang magpahinga, biglang bumuhos ang tubig na naipon sa bubong at nabasa siya. Hindi siya nakapagsindi ng sigarilyo, kundi nabasa pa ang buong katawan niya. Sa makatuwid, partikular na ayaw ni Huyo ng maulan, mamasa-masa, madilim at malas na mga araw. Kaya, nagpunta si Huyo sa ospital at nagreklamo sa psychiatrist. Maingat na pinakinggan ng doktor ang mga reklamo ni Huyo. Sinabi niya sa doktor na hindi siya baliw, hindi lang niya gusto ang mga araw ng ulan. Gayunpaman, naramdaman ni Huyo na ang nangyari ay lubos na bumuti kumpara sa dati. Pumupunto pa siya sa doktor na ngayon ay matapang na siyang humaharap sa problema at masigasig sa pagpapagamot. At kahit ang pagnanakaw at maliliit na panluloko ay tapat niyang ikinuwento sa doktor para lang malaman ang totoong sanhi ng kanyang sakit. Ang epekto ng araw-araw na pag-inom ng gamot ay mas matagal si Huyo na natutulog kaysa gising. Hindi niya halos makilala kung anong araw ngayon. Pakiramdam niya ay paulit-ulit ang bawat araw niya at malapit nang maging isang robot na marunong lang mag-car. Umiyak si Huyo nang banggitin niya ito. Ang huling konklusyon ng doktor sa sakit ni Huyo ay mayroon siyang adjustment disorder na may disturbances of conduct. Hindi gusto ni Huyo ang pangalan ng sakit na ito. Umaasa siyang isang araw, siya ay maaaring bumalik sa normal. Napansin ng doktor ang sugat sa kamao ni Huyo. Sinabi ni Huyo sa doktor na ang sugat ay dahil sa pagsuntok niya sa pader nang sumiklab ang kanyang galit. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa doktor, naglakad siya sa kalye. Dalawang mag-aaral ang psikolohiya ang namimigay ng flyers sa ulan upang maghanap ng mga taong magsasagawa ng survey. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Huyo, humihingi ng tulong para sagutan ang isang questionnaire. Agad na tumanggi si Huyo nang hindi nag-iisip. Agad na nagpalit ng pakay ang babaeng estudyante na tinanggihan. Pareho pa rin ang tanong, ngunit ang taong ito ay napakaiba. Ang babae ay nakasuot ng sunglasses at may bulaklak sa kanyang ulo. Nakita ng babaeng estudyante na hindi siya masyadong normal, kaya hindi na siya nagsalita pa. Humanap muli ng ibang tao para sa survey. Maulan at madulas ang kalsada. Nang nasa kalagitnaan na ng daan si Huyo, biglang nahulog ang kanyang tsinelas sa gitna ng kalsada. Si Minkyung naman ay nasa likuran niya. Sinisinyasan ni Huyo si Minkyung na sipain ang tsinelas papunta sa kanya, ngunit itinuloy ni Minkyung ang pagsipa sa tsinelas papunta sa kabilang kalsada. Pagkatapos, nagpunta rin si Minkyung sa psychiatrist. Napansin ng doktor ang isang maliit na bulaklak na nakakabit sa kanyang ulo. Sinabi ni Minkyung sa doktor na mukha siyang baliw. Ang lahat ng tao sa paligid ay hindi sinasadyang lumalayo sa kanya. Sinabi pa niya sa doktor na kanina lang sa ibaba, nakita niya ang isang lalaki na mas baliw pa sa kanya na sumusunod sa kanya sa harap. Kalmadong sinabi ng doktor kay Minkyung na tanging ang pagsunod sa likod ng iba ang tinatawag na pagsubaybay. Hindi nakita ni Minkyung kung saan siya nagkamali sa pagsasalita. Palagi lang niyang iniisip na ang lalaking nakita niya kanina sa ibaba ay siguradong may masamang intensyon sa kanya. Sinabi ng doktor kay Minkyung na mag-isip ng mabuti na marahil ay pareho lang sila ng daan at hindi niya sinasadyang sinusundan siya. Ngunit sigurado si Minkyung na sinusundan siya ng lalaking iyon dahil lang papasok na sana siya sa elevator. Sumunod din ang lalaking iyon sa elevator. Samantala, hindi sinasadyang naipit ni Huyo ang kanyang kamay sa lock ng payong habang isinasara niya ito. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa payong. Natakot si Minkyung at naisip na ang isang marahas na tao na tulad nito ay tiyak na mananakit sa kanya, kaya nagmadali siyang pumasok sa elevator. Nang makita niyang papasok din ang lalaking ito, agad niyang hinampas ito ng payong na hawak niya. Pakiramdam ni Huyo ay malas siya. Walang dahilan, pagpasok niya sa elevator ay hinampas siya. Ang babaeng ito ay nag-trigger ng kanyang galit. Wala siyang sinaktan, tumayo lang siya sa pintuan ng elevator at ibinuhos ang kanyang galit sa hangin. Mula sa salaysay ni Minkyung, nagbigay ang doktor ng konklusyon sa kanyang sakit na nagsasabing mayroon siyang persecution paranoia at obsessive-compulsive disorder. Pagkatapos, nagpunta si Minkyung sa convenience store at nakita muli si Huyo. Partikular siyang sensitibo kay Huyo at pinaalalahanan pa ang staff ng convenience store na maging maingat sa lalaking ito. Pagkatapos magsalita, nagmadali siyang umalis dala ang kanyang pinamili. Bumili si Huyo ng isang kahon ng instant noodles. Pagkatapos niyang lutuin ito, natuklasan niya na walang chili oil, kaya nagpunta siya sa staff ng convenience store upang magtanong. Naalala ng staff ang paalala ni Minkyung, kaya naging maingat siya. Naramdaman ni Huyo na labis ang reaksyon ng staff. Gusto lang niyang palitan ang isang kahon ng instant noodles, ngunit gusto na ng staff na tawagan ang pulis. Kinailangan ni Huyo na pilitin ang sarili na ubusin ang noodles. Natuklasan ng staff na ang chili oil ay nakadikit sa ilalim ng kahon ng noodles ng bida. Pagkatapos kumain ng noodles, biglang sumakit ang tiyan ni Huyo. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi, ngunit sadyang nakasalubong niya ang kanyang kaaway. Nakatira rin pala si Minkyung sa parehong palapag niya. Inisip ni Minkyung na pumunta ang lalaking ito upang maghiganti sa kanya. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi at nang makita niyang sinusundan pa rin siya ng lalaki. Sa takot, nagmamadali siyang pumasok sa bahay at nilock ang pinto. Hindi
Hindi niya akalain na sobra pala siyang nag-iisip. Kapitbahay lang pala niya si Huyo. Nagluluto pa nga ang nanay niya sa loob ng bahay. Nagmamadaling tinawag ni Huyo ang kanyang nanay para pagbuksan siya ng pinto at natuklasan niyang abala ang tatay niya sa banyo. Direktang binuksan ni Huyo ang pinto ng banyo at hinila palabas ang kanyang tatay. Galit na galit ang tatay niya, pakiramdam niya ay masyadong bastos ang anak niya. Ngunit hindi na talaga makapagpigil si Huyo, lalo na ang tunog ng singaw mula sa rice cooker. Hindi na nakapagpigil si Huyo at nadumihan niya ang kanyang pantalon. Ngunit hindi itinapon ng nanay niya ang pantalon. Habang nilalabhan, naisip niya ang mas maraming nakatutuwang kwento na nangyari noong bata pa ang kanyang anak. Ngunit hindi ito ang iniisip ng kanyang tatay. Nagsisisi rin ang nanay ni Huyo dahil hindi niya pinag-aralan ng mabuti ang pagpapangalan kay Huyo. Sa kabutihang palad, may isang buhay na bodhisattva ang nagpaalala sa kanya na mas mabuting palitan ang pangalan ng kanyang anak. Si Huyo ay nabibilang sa elementong kahoy, kaya dapat may salitang tubig sa kanyang pangalan. Diretso namang sinabi ni Huyo sa kanyang nanay na siguradong naloko ito sa pera. Ngunit naniniwala pa rin ang nanay niya sa bodhisattva at hinayaan siyang palitan ang pangalan ni Huyo. Sinisi pa ng nanay ang mainit na ulo ng tatay na naging dahilan ng kakulangan ng pagmamahal ng ama sa anak. Hindi rin komportable ang tatay ni Huyo nang marinig niya ito at sinumbatan si Huyo na ginamit nito ang pera na binigay ng mga magulang para bumili ng bahay at magpakasal para sa kanyang kasal. Ang resulta, tumakas ang nobya at nagkasakit sa pag-iisip si Huyo dahil sa relasyong ito. Pagkatapos noon, dahil sa pagkalungkot, nagtungo siya sa pampublikong paliguan para magbabad. Ngunit nang maisip niya ang baliw na babae na nakita niya sa daan kanina, labis siyang nagalit. Kung magkita ulit sila, siguradong lalaslasin niya ito sa daan-daang piraso. Pag-uwi ni Minkyung, ayon sa nakasanayan niya, binuksan niya ang lahat ng ilaw sa bahay at sinuri ang buong bahay ng isang beses. Matapos siguraduhin ang kaligtasan ng bahay, dahil sa kanyang obsessive-compulsive disorder, pinunit-punit niya ang papel na naglalaman ng impormasyon sa package upang maiwasan itong mapunta sa kamay ng masasamang tao. Nakita ni Soo-hyun, ang staff ng convenience store, ang isang hubad na exhibitionist habang pauwi. Hindi siya natakot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang exhibitionist. Nagpilit na agawin ng exhibitionist ang telepono niya sa galit. Nagmadali si Soo-hyun na humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, lumabas si Minkyung para magtapon ng basura. Nakita niya ang isang basang maliit na aso sa ilalim ng basurahan. Ngunit tumakbo ang maliit na aso papunta sa parking lot. Handa na si Huyo na pumunta sa parking lot para kunin ang kanyang sasakyan. Kaya nagkita silang dalawa ulit. Inisip ni Minkyung na may masamang intensyon ulit ang lalaking ito sa kanya. Kaya direkta siyang umakyat sa kotse nito at tinapakan ang hood. Ang pagkilos na ito ay nag-udyok sa galit ni Huyo. Sabay na sumiklab ang sakit nilang dalawa. Hindi nagtagal, pareho silang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang mag-ulat. Hindi na makatiis si Huyo sa babaeng ito dahil si Minkyung ay may persecutory paranoia. Paulit-ulit niya siyang inatake ng marahas at sa pagkakataong ito ay direkta siyang tumapak sa kotse niya. Matagal nang gustong hanapin ni Huyo si Minkyung upang magtanong. Kaya, kinuha niya ang criminal law para questionin siya. Hiniling ni Huyo sa pulisya na parusahan at hatulan si Minkyung. Nagtataka si Minkyung kung bakit ang lalaking ito na mukhang exhibitionist ay may kaalaman sa batas. Hindi itinanggi ni Minkyung na siya ang gumawa ng mga pagkilos na ito, ngunit ginawa niya ito dahil lamang sa self-defense. Sinabi ni Minkyung sa pulisya na si Huyo ay isang stalker na paulit-ulit na sumusunod sa kanya. Nasa isang emergency situation siya, kaya siya tumakbo papunta sa kotse. Kung hindi niya maiisip ang magiging kahinatnan. Naramdaman ni Huyo na may malaking problema sa utak ng babaeng ito. Biglang si Minkyung, nakita ni Minkyung na nakasuot si Huyo ng electronic ankle bracelet ng isang rapist. Tumayo ang pulis at tiningnan at nagpahayag si Huyo ng pagkadismaya. Direkta niyang inilagay ang kanyang paa sa mesa upang makita ito ng malinaw ni Minkyung. Iyon ay ang susi ng locker na nakalimutan niyang tanggalin sa paliguan. Naniniwala pa rin si Minkyung na isa siyang exhibitionist. Kaya, inilabas niya ulit ang mga larawan ng kriminal sa kanyang photo album upang ikumpara kay Huyo. Ang resulta ay hindi ito parehong tao kahit anong tingin mo. Pinayuhan sila ng pulis na magkapitbahay lang naman sila at kailangan lang nilang mag-sorry at makipagkasundo. Ngunit pareho silang tumanganggi. Biglang may pumasok na lalaki sa istasyon ng pulisya at sumigaw kay Huyo. Si Minkyung ay puno ng pagkamangha. Hindi inaasahan na pulis pala ang exhibitionist na ito. Pala, dating kaklase ni Huyo ang taong ito na nagkataong bumalik sa istasyon upang tumulong sa investigasyon ng kaso. Kaya nagkita sila rito. Mula nang magkaroon ng problema si Huyo at ma-demote, lagi niyang tinatanggihan ang mga tawag ng unit. Gustong malaman ni Huyo kung paano gumaling ang kasamahan niyang si Minho. Sinabi ng kasamahan sa kanya na ang taong nailigtas ay hindi na lang makakapasok sa homicide team. Nakita ng team leader si Huyo at agad siyang ininsulto. Na-demote na at na-cancel pa ang kasal. Tinanong niya si Huyo kung bakit pa siya babalik na sinasadya niyang subukan ang kanyang ugali. Galit na galit si Huyo. Bakit siniseryoso ng team leader ang kanyang sakit? Malinaw na hindi pa rin nagbabago ang mainitin na ulo ni Huyo. Kung hindi lang dahil hindi napigilan ni Huyo ang kanyang ugali noon, hindi sana siya nanakit at na-demote. Sa huli, gusto lang ni Huyo na mahuli ang floor criminal, kaya hindi na siya nag-isip pa. Pagdating dito, muli siyang nalungkot at umiyak, pakiramdam
ramdam niya na wala siyang pera at nawala ng dangal ngayon. Ngayon, napakalas pa niya. Agad na naapektuhan ang emosyonal na kahinaan ni Huyo. Maaari lang siyang aliwin ng kasamahan na magpagaling siya at bumalik sa team sa lalong madaling panahon. Nang paalis na si Huyo, nakita niya si Minkyung sa pintuan. Humingi siya ng contact information ni Minkyung upang mas madali siyang makabayad sa hinaharap. Naramdaman ni Minkyung na may masamang intensyon siya. Si Huyo, talagang hindi niya alam kung paano siya kakausapin, kaya nagtanong siya pabalik kay Minkyung, palagi ba siyang nakakaramdam na may sumusunod at nagmamasid sa kanya. Ang mga bagay na hindi niya makita sa bahay ay biglang lumilitaw sa ibang lugar. At madalas ba siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog? Lubos na sumang-ayon si Minkyung sa sinabi ni Huyo. Sa puntong ito, mas lalong nakasiguro si Huyo na si Minkyung ay isang baliw na babae. Kung hindi, bakit may bulaklak pa rin siya sa kanyang ulo? Ipinahayag ni Huyo na hindi na niya matiis si Minkyung at pinayuhan niya itong maging makatwiran. Kung hindi, siya, na may adjustment disorder with disturbances of conduct, ay magiging napakakatakot kapag nagalit. Mukhang naintindihan din ng aso ang isang bagay. Kaya tumahol ito ng ilang beses kay Huyo. Kinuwestiyon ni Minkyung ang kanyang adjustment disorder, na tila ba ang target lang ay mga babae at alagang hayop, o nasaktan ba siya dahil kinansela ang kanyang kasal. Ang pahayag na ito ay muling nagpasiklab sa damdamin ni Huyo. Galit na galit si Huyo, kaya gusto na niyang manakit ng tao. Sa kabutihang palad, hindi pa malayo ang dalawang kasamahan, kaya napigilan nila siya. Kinuhanan ni Minkyung ng litrato ang lahat ng mga larawan ng baliw na kriminal na nakapaskil sa pintuan ng istasyon ng pulisya, gamit ang kanyang telepono. Naramdaman ni Huyo na malalim na ang persecutory paranoia ni Minkyung. Biglang lumingon si Minkyung at patuloy siyang kinukuhanan ng litrato gamit ang kanyang telepono. Kung sakaling mapanganib ang sitwasyon isang araw, magagamit niya ito bilang ebidensya upang ireklamo si Huyo. Naramdaman ni Huyo na nilabag ang kanyang image rights, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at ginamit ang parehong paraan upang kunan ng video si Minkyung. Ngunit habang nagmamayabang si Huyo, hinagis ni Minkyung ang kanyang telepono sa sahig. Basag ang screen ng telepono. Galit na galit si Huyo, kaya napasipa siya sa lupa. Gayunpaman, pareho pa rin ang daan pauwi. Hindi alam ni Huyo kung anong daan ang tatahakin para tigilan na siya ni Minkyung. Pagka-uwi ng dalawa, nakita ni Huyo ang isang hapagkainan na inihanda ng kanyang ina at nag-iwan din ito ng isang tala na nagsasabi sa kanya na kumain sa tamang oras. Naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ina at hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Kinabukasan, nagpunta si Huyo sa ospital para magpatingin. Sinabi niya sa doktor na madali pa rin siyang magalit at humiling sa doktor na bigyan siya ng mas epektibong gamot. Mas mabuti kung isang gamot na makakatulog siya kaagad pagkatapos inumin. Sinabi ng doktor kay Huyo na ang galit ay isang normal na estado ng tao. Ang pagpapagaling ay dapat magsimula sa ugat na sanhi. Sinabi ni Huyo sa doktor na noong handa na silang arestuhin ang floor criminal, bigla siyang nakatanggap ng abiso mula sa itaas na hindi sila makakakuha ng warrant of arrest at kailangan nilang ihinto ang operasyon noong gabing iyon. Ngunit nakita ni Huyo ang floor criminal na pumasok sa nightclub. Paano niya hahayaang makatakas ang floor criminal sa ilalim ng kanyang ilong? Sa makatuwid, nagpa siya si Huyo na pamunuan ang team at sumugod sa nightclub para magsagawa ng search. Sa isang lihim na silid sa nightclub, natagpuan nila ang suspect. Nauna nang sinuhulan ng suspect ang staff ng nightclub at tumakas na, nag-iwan lang ng ilang tauhan para tambangan ang pulisya. Ginulpi ng isa ang batok ni Huyo gamit ang isang bote ng salamin. Bigla siyang nakakita ng dugo. Pagkatapos, nakita niya ang suspect na sinasaktan ang kasamahan niyang si Minho gamit ang isang bote ng salamin. Walang tigil ang pagdurugo ni Minho at bumagsak siya sa lupa. Galit na galit si Huyo, direkta niyang ibinagsak ang suspect sa lupa at ginulpi ito. Pagkatapos noon, dumating din ang Gangsan Police Team sa pinangyarihan at dinala si Huyo at ang lahat. Kaya, pagkatapos ng insidente, inaresto si Huyo dahil sa paglabas sa nightclub at pinaghihinala ang karahasan. Si Huyo ay orihinal na nagsagawa ng search ng walang pahintulot. Walang sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, kaya na-demote siya ng pulisya. Nagpahayag si Huyo ng hinanakit na sinasabing malinaw na self-defense iyon, ngunit inimbento nila ang isang tumpok ng walang batayan na akusasyon. Lalo siyang nagalit habang nagsasalita. Ngunit bago iyon, maraming beses nang gumawa ng karahasan si Huyo laban sa mga kriminal. Sa makatuwid, mahirap pa rin para sa kanya ang emotional regulation. Sinabi ng doktor kay Huyo na ang pinakamahusay na paraan ng paggamot ay ang subukang lumayo sa mga tao at mga bagay na nagpapagalit sa kanya. Makakatulong ito sa kanyang kalagayan. Paglabas pa lang ni Huyo sa klinika, nakita niya si Minkyung. Nagmamadali siyang nagtago. Ayaw niyang makita ni Minkyung, ngunit sa kasamaang palad, nakita pa rin siya ni Minkyung. Galit na galit si Minkyung, iniisip na gusto siyang subaybayan ni Huyo. Ipinaliwanag ni Huyo na nagpunta siya rito para magpatingin sa psychiatrist. Ayaw niya siyang makita kaya nagtago siya. Humiling siya kay Minkyung na huwag na siyang abalahin. Nang gabing iyon, nakita ni So-hyun ang exhibitionist kaya tumawag siya ng pulis. Nagpunta ang pulis sa convenience store upang mag-record. Nagkataon na pumunta rin si Huyo sa convenience store para bumili ng mga bagay. Nakilala ng pulis si Huyo at sinabihan pa si Huyo na alagaan siya. Gusto rin niyang makapasok sa homicide team. Nagulat si So-hyun, hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay isang pulis ng homicide team. Agad na nagbago ang kanyang saloobin ng 360 degrees. Pagka-uwi ni Huyo, nakita niya ulit si Minkyung sa elevator. Ayaw ni Huyo na sumabay sa elevator si Minkyung. Anumang paraan, basta maiwasan lang niya ito. Ngunit talagang may koneksyon silang dalawa. Nagkikita sila ng nagkataon, lumabas man, umuwi o pumunta sa klinika. Wala nang nagawa si Huyo kundi lumiko araw-araw para iwasan siya. Isang gabi, bumili si Huyo ng isang hamburger at handa na siyang umupo sa upuan para kainin ito.
aso. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Minkyung na naglalakad ng aso. Nagtataka siya kung bakit parang wala namang ginagawa si Minkyung. Pumupunta lang siya sa klinika o gumagala kung saan-saan. Gayunpaman, malinaw na ganoon din si Huyo araw-araw. Sinabi niya kay Min kung na tinatayang malaki ang babayaran sa pag-aayos ng sasakyan, pero dahil magkapitbahay, hindi na niya ito masyadong pahihirapan. Isa lang ang hiling niya na si Min kung ay magpalit ng ibang klinika. At piliting lumayo sa kanyang paningin dahil kung iiwas lang siya sa taong nagpapagalit sa kanya, magiging epektibo ang pagpapagamot. Pero kung araw-araw silang magkikita ng ganito, mahihirapan siyang hindi magalit. Sinabi naman ni Min kung sa kanya na kung hindi siya komportable, siya na lang ang umalis. Ang problema ay umalis na si Huyo, pero nagkikita pa rin silang dalawa ng hindi sinasadya, kung hindi lang bawal sa lalaki ang manakit ng babae. Hindi na nakapagpigil si Huyo at sinaktan na niya ito. Nang marinig ni Min kung ang sinabi ni Huyo, minuraan niya ulit si Huyo ng baliw. Sa sandaling iyon, ang sakit sa galit ni Huyo ay muling lumitaw. Nagmamadali si Min kung nakinuha ang kanyang telepono at ni-record ang mga bastos na salita ni Huyo at ginamit ito upang kontrolin ang kanyang emosyon. Nagulat si Huyo sa kanyang pag-ugali. Bakit siya masyadong sensitibo sa mga tao at bagay? Ngunit pagkatapos marinig ang sabi ng iba, si Min kung ay labis na nasaktan sa pag-ibig, kaya naging matindi ang kanyang tensyon. Umuwi si Min kung, binuksan ang laptop at nakita si Huyo na ginagamit ang pangalan ng wireless network Signal upang insultuhin siya. Hindi rin siya nagpatalo at minura siya pabalik. Maaari silang mag-away ng walang tigil gamit lang ang pangalan ng isang wireless network. Sa karaniwan, nag-aaral si Min kung ng Mongolian. Nang ensayuhin niya ang pangungusap ng paghingi ng tulong sa Mongolian, naalala niya muli ang masakit na mga pangyayari sa nakaraan. Agad niyang pinatay ang laptop at sinubukang matulog, ngunit lagi niyang naririnig ang kakaibang tawa ng kapitbahay. Hindi mapakali si Min kung at hindi makatulog at biglang nakaamoy ng gas. Sa pag-aakalang nakalimutan niyang patayin ang balbula ng gas, dali-dali siyang tumakbo sa kusina upang tingnan at natuklasan na isa lamang itong maling alarma. Kinabukasan, pumunta siya sa ospital upang tanungin ang doktor kung bakit may amoy pa rin ang gas kahit sarado ang balbula ng gas at hindi gumagana ang alarma. Si Min kung ay nagsimulang walang tigil na magbigay ng mga haka-haka sa pag-aakalang may sadyang ng inis. Inimagine pa niya ang maraming masasamang bagay. Pinayuhan siya ng doktor na subukang magtiwala sa sarili, maniwala na kaya niyang harapin ang anumang panganib, ngunit ang sakit sa pag-iisip ay nangangailangan ng gamot sa pag-iisip upang gumaling. Gustong malaman ng doktor kung ano talaga ang nangyari kay Min kung at bakit siya napunta sa ganitong kalungkutan. Ang pinakamasakit na alaala ni Min kung ay ang kanyang dating kasintahan na nakipag-date sa kanya. Naalala niya ang relasyong iyon na matamis at masaya. Madalas niyang tinatamasa ang pakiramdam ng pagmamahal. Ngunit ngayon, ang reaksyon niya sa relasyong ito ay lubhang sukdulan. Inaasahan niyang ang kanyang ex-boyfriend ay mamatay sa pinakamasakit na paraan sa mundo. Kamakailan, malapit sa apartment. Madalas may lumalabas na lalaking manyakis na nakasuot ng mahabang itim na kapote. Ang asosasyon ng kababaihan sa apartment ay bumuo ng isang night patrol team. Isang maagang umaga, pumunta sila sa bahay ni Huyo dahil dati siyang pulis. Kapag sumali siya, tiyak na masusugpo ang manyakis. Tumanggi si Huyo sa kahilingan ng presidente dahil sa hindi siya maganda ang pakiramdam. Ngunit ang mga tiyahin na ito ay may napakalakas na kakayahang kumbinsihin. Hindi talaga kayang labanan ni Huyo at napilitan siyang sumali sa patrol team. Nagpatrol sila ng isang gabi at walang nakitang manyakis, ngunit nakita nila ang isang grupo ng masasamang estudyante na naninigarilyo hating gabi. Samantala, muling nakita ni Min kung ang dating katrabaho niyang si Trey Ann sa isang restaurant. Pagkatapos nilang magbatsian, nagmamadaling umalis si Min kung sa restaurant dahil muling lumabas ang kanyang paranoia. Naghinala siya na pinag-uusapan siya ng kanyang kasamahan tungkol sa masamang pangyayari sa kanyang nakaraan, kaya nagsimula siyang walang tigil na mag-isip at mas lalo siyang nalungkot. Dati, si Min kung ay isang empleyado ng opisina at ang buhay niya ay masaya. Isang araw, biglang may isang babae na dumating sa kumpanya. Iyon ang asawa ng kasintahan ni Min Kung. Kaya pala, niloloko na pala siya ng kanyang kasintahan at hindi niya alam na siya na pala ang ikatlong tao. Siya ay pinahiya ng asawa sa harap ng lahat at binuhusan pa ng kape. Pagkatapos maranasan ni Min Kung ang lahat ng kahihiyan, siya ay naging usap-usapan ng kanyang mga katrabaho. Sa simula, inisip niya na sa paglayo sa kanyang ex-boyfriend, matatapos na ang lahat, kaya patuloy siyang tumangging sagutin ang mga tawag ng ex-boyfriend niya. Tumakbo pa ang ex-boyfriend niya sa ilalim ng kumpanya para walang kahihiyang magmakaawa ng tawad kay Min Kung at mariing iginiit na hiwalay na sila. Binalaan siya ni Min Kung na kung magpapatuloy pa siyang manggulo, tatawagan niya ang asawa nito. Hindi inaasahan, agad niyang inagaw ang telepono ni Min Kung, ngunit gusto lang siyang subukan ni Min Kung. Wala siyang numero ng asawa nito. Mas lalong nakumbinsi si Min Kung na masamang tao ang ex-boyfriend niya at pagkatapos ay nagpa siyang umalis. Hindi inaasahan, ang lalaking ito ay hindi lang masama, kundi napakabastos pa. Noong sila ay nagde-date pa, lihim na kinuha ng masamang lalaki ang hubot-hubad na video ni Min Kung habang siya ay natutulog at ginamit ito upang takutin si Min Kung na bumalik at lalo pa siyang naging mapusok kay Min Kung. Walang magawa si Min Kung at patuloy lang na nagmakaawa. Dahil din sa insidenteng ito, nagkasakit siya sa pag-iisip at nag-resign sa trabaho. Naalala niya ang masakit na mga pangyayaring ito, nawala ng kontrol sa emosyon at umuwi. Ang aso, sinamantala ang pagkaabala niya
niya at tumakas sa siwang ng pinto. Matapos makita ni Suhien ang manyakis, hiniling ng presidente ng asosasyon ng kababaihan kay Huyo na ihatid siya pauwi. Naramdaman ng empleyado ang kapayapaan ng loob, kaya ibinigay niya kay Huyo ang mga larawan ng manyakis na nakaimbak sa telepono. Bigla, nakatanggap ang presidente ng tawag mula sa ibang miyembro na nagsasabing nahuli na nila ang manyakis, ngunit nakita ito ng empleyado at sigurado siyang hindi ito ang manyakis. Isa lang siyang residente na nakatira sa kapitbahayan na mahilig magbihis na parang babae. Sinabi ni Huyo na pakawalan na nila ang tao. Hindi pwedeng hulihin ang isang tao dahil lang sa pagbibihis na parang babae. Natuklasan ni Min kung na nawawala ang aso, kaya patuloy siyang kumatok sa bahay ni Huyo. Nang makita niyang umuwi si Huyo, nagmamadali siyang nagmakaawa kay Huyo na tulungan siyang hanapin ang maliit na aso. Ngunit muling lumabas ang kanyang sensitibong pag-iisip. Naghinala siyang tiyak na dahil hindi siya pumayag sa kasunduan ni Huyo, gusto siyang paghigantihan ni Huyo, kaya ninakaw niya ang aso. Kaya, nagsimula siyang mag-ingay at humiling. Agad ibinalik ni Huyo ang maliit na aso sa kanya. Hindi talaga makatiis si Huyo. Nagpatrol siya ng isang gabi at pinagbintangan pa siya na nagnakaw ng aso. Natuklasan ni Min kung na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Huyo. Umiyak siya at nagmakaawa kay Huyo na kung matatagpuan lang ang maliit na aso. Papayag siya sa kasunduan ni Huyo, agad siyang magpapalit ng ospital at iiwasan siya ng lubusan. Ngunit tinanggihan pa rin ni Huyo ang kanyang kahilingan. Ganyan na ang pagmamakaawa ni Min kung kay Huyo. Ngunit wala pa rin siyang balak na tumulong, kaya binantaan siya ni Min kung nagagawin niyang kalakal na bakal ang kotse niya. Nag-alala si Huyo na baka hindi maging ligtas ang kanyang minamahal na sasakyan, kaya pumayag siyang tulungan siyang hanapin ang maliit na aso. Ang presidente ng asosasyon ng kababaihan ay isang sikat na tsismosa. Saan man magpunta si Huyo, alam ng lahat na siya ay isang criminal police. Pumunta sila sa guardhouse para tingnan ang surveillance camera. Agad natuklasan ni Huyo ang isang kahina-hinalang footage ng camera. Nang buksan at tingnan, nalaman na ang maliit na aso ay kinuha ng isang bata sa kapitbahayan. Muling lumabas ang paranoia ni Min Kung. Hinabol niya at niyakap ang maliit na aso at nagsimulang tanungin. Paano makakayanan ng isang bata ang gayong agresibong pagkayamot? Agad siyang umiyak. Muling nagkaroon ng gulo si Huyo mula sa langit at maaari lang siyang magsikap ng husto para aliwin ang bata. Ginamit ng bata ang pinakamalambot na mga salita, ngunit sinabi ang pinakamarahas na bagay. Naguguluhan si Huyo sa narinig. Sa sandaling iyon, naakit si Min Kung sa pag-iyak at lumingon. Siyempre, ang candy ang pinakamadaling paraan upang aliwin ang mga bata. Kaya pala, nagustuhan ng bata ang maliit na aso. Ngunit hindi pinahintulutan ni Min Kung nahawakan dahil may sakit ang maliit na aso. Sa sandaling iyon, tinanong ng nanay ng bata kung nagawa na niya ang kanyang takdang aralin, kaya umuwi na ang bata kasama ang kanyang nanay. Gusto ni Huyo na tuparin ang kanyang pangako. Nag-umpisa na naman sila sa kanilang mode ng interaksyon. Ito marahil ang mode ng komunikasyon ng mga baliw. Pauwi na, nakita niya ang isang abiso tungkol sa isang exhibitionist. Muling lumabas ang paranoia ni Min Kung. Pakiramdam niya ay may mangyayari. Sa kabilang banda, muling pinuntahan ng presidente ng asosasyon ng kababaihan si Huyo upang magpatrolya. Tumanggi si Huyo dahil kailangan niyang makipagkita sa kanyang kasamahan, at ang taong gusto niyang makita ay ang kasamahan na nasugatan sa kaso ng Harina, Flor, noong nakaraan. Akala niya ay gumaling na ang kasamahan niya, ngunit hindi pala. Nalaman pa niya mula sa ibang kasamahan na dahil hindi nasugatan habang naglilingkod, siya lang ang magbabayad ng gamot. Nag-ipon sila ng pera para sa gamot. Nagsimulang magsisi si Huyo. Nalaman niya mula sa kanyang kasamahan na nagsimula na namang gumawa ng kalokohan ang kriminal ng Harina, Flor. Nagsimulang pumasok si Huyo sa mga social media app para mag-imbestiga. Para makahikayat ng makikipag-chat, nagpicture pa siya ng kilikili. Biglang may isang pamilyar na larawan ang lumitaw sa harap ni Huyo. Hindi ba ito ang nawawalang sako ng Harina, Flor, na nahanap niya noong nakaraan? Lumitaw ang pag-asa. Sa sumunod na segundo, matagumpay siyang nakipagkita sa kabilang partido. Ngayon, ang pinakamalaking problema ni Huyo ay kung paano maging isang babae. Isang ideya ang biglang lumabas. Naghanap siya ng lalaking nagdadamit babae na nakita niya noon. Nalaman ng lalaking nagdadamit babae ang pangangailangan ni Huyo. Sa ekspresyon niya, tila may nakikitang kasabikan. Opisyal na nagsimula ang pagpapanggap. Pagkaraan ng ilang sandali, may lumitaw na magandang babae. Nagsimulang gawa ni Huyo ang misyon, ngunit hindi niya inaasahan na isa itong bitag ng pulisya. Pagkatapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, siya ay kinutya pa. Si Min Kung, habang papunta sa pagbili ng merienda para kay Huyo, ay nakasalubong si Huyo. Muling lumabas ang paranoia ni Min Kung. Takot na takot siya, halos hindi na makahinga. Sinubukan niyang kumalma. Iwinagayway niya ang kanyang dekoryenting latigo na naubusan na ng baterya sa liig ni Huyo. Pagkatapos ng walang saysay na pag-atake, maaari lang siyang tumalikod at tumakbo at humingi ng tulong. Kaya hinabol si Huyo ng mga tiyahin sa asosasyon ng kababaihan sa buong kalye. Kahit patuloy na ipinaliwanag ni Huyo na nagbihis siya ng ganoon para sa opisyal na tungkulin, iginiit pa rin ng mga tiyahin na siya ang manyakis at dinala siya sa istasyon ng pulisya. Ang pinuno ni Huyo, nang malaman ito, ay labis na nagalit at pinagalitan siya sa istasyon. Walang nagagawang maganda, nagdadala pa ng problema sa kanya. Ngayon, nag-iingay pa sa istasyon ng pulis at nahuli bilang isang manyakis. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng investigasyon ng pulis, naresolba ang pagkakaintindi kay Huyo. Nahiya rin ang mga tiyahin. Pakiramdam ni Min Kung ay tila mali ang pagkakaintindi niya kay Huyo. Matagal siyang nakatayo sa labas ng istasyon ng pulis para maghintay, at
hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Huyo at ng team leader. Nalaman niyang ang dahilan kung bakit nasuspinde si Huyo sa trabaho ay dahil sa sarili niyang desisyon na pangunahan ang team para hulihin ang kriminal ng Harina, Floor, nang walang warrant of arrest, na nagresulta sa malubhang pinsala ng kanyang kasamahan at pagkakaratay sa kama. Dinala ni Min Kung ang payong at sinundan si Huyo upang humingi ng tawad. Hindi alam ni Huyo kung anong malaking kasalanan ang nagawa niya. Patuloy si Min Kung sa pagdadala ng problema sa kanya. Hindi lang siya nagtitiis sa panggugulo ni Min Kung araw-araw, kundi binubugbog at minumura pa. Nang sabihin ito, nagpakita si Huyo ng pagkainis. Nakita ni Min Kung na mukhang iiyak na siya at hindi niya alam kung anong sasabihin para aliwin siya. Ayaw pakinggan ni Huyo ang paghingi ng tawad niya. Umaasa lang siyang lalayuan na siya ni Min Kung mula ngayon at nanumpa pa sa langit na kung susubukan pa niyang kausapin siya, isa siyang aso. Nakita ni Min Kung na galit si Huyo, kaya hindi na siya nagpakita pa ng abala. Lumakad na lang siya mag-isa pa uwi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ganoon kaswerte. Habang nag-iisa siyang naglalakad sa kalsada, naramdaman niyang may sumusunod sa likuran niya. Bigla, ang totoo, lumitaw ang hubot-hubad na manyakis sa harap niya. Takot na takot si Min Kung na napaluhod sa lupa, sumisigaw at nanginginig. Narinig ni Huyo ang sigaw ni Min Kung para sa tulong, at nagmadaling tumakbo sa tabi ni Min Kung. Takot na hinawakan ni Min Kung ang braso niya at ayaw niyang umalis si Huyo. Pinakalma siya ni Huyo at sinabing manatiling nakatayo, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo para habulin ang manyakis. Sa loob lang ng ilang segundo, nahuli ni Huyo ang manyakis. Sinubukan pa ng manyakis na lumaban. Si Huyo ay palaging agresibo sa mga kriminal. Sinuntok niya ito ng ilang beses at agad sumuko ang manyakis. Nagmamadaling tumawag ng pulis si Min Kung. Pagkatapos makontrol ng pulis ang manyakis, gusto ni Min Kung na pasalamatan si Huyo, ngunit hindi siya makapagsalita. Tahimik lang siyang sumunod sa likuran niya dahil sa sakit ni Min Kung, hindi siya madaling magtiwala sa kahit kanino. Pakiramdam niya pa nga na ang kabaitan ng ibang tao sa kanya ay tiyak na may masamang intensyon. Ngunit naintindihan na ni Huyo ang kanyang sakit at hindi na madaling magalit sa kanya. Sinabi ni Min Kung sa kanya na kapag umuulan, minsan lumalabas ang kanyang panic disorder. Kapag nangyari ito, nahihirapan siyang huminga, mabilis ang tibok ng puso, parang mamamatay na siya. Sa kabutihang palad, panandalian lang ang pakiramdam na iyon at pagkatapos ay bumalik sa normal. Sinabi ni Huyo sa kanya na ito ay isang sakit lang sa pag-iisip. Kapag may problema, huwag umaksyon batay sa damdamin at subukang mag-isip gamit ang kaliwang utak. Tinuruan pa niya si Min Kung paano kontrolin ang emosyon. Habang humihinga ng malalim at nagbibilang, biglang nakaramdam ng paghanga si Huyo kay Min Kung. Agad niyang binaliwala ang ideyang ito. Sa gabi, nakahiga siya sa kama at nagpapahinga. Naalala niya kung paano hinawakan ng mahigpit ni Min Kung ang kanyang kamay nang makita niya ang manyakis at ayaw siyang paalisin. Sa sandaling ito, hindi rin makatulog si Min Kung at patuloy na nagsasanay sa malalim na paghinga na itinuro sa kanya ni Huyo. Kinabukasan, pumunta si Min Kung sa ospital. Nakahiga siya sa upuan at sinabi sa doktor ang pakiramdam niya kapag kasama niya ang aso. Ikinumpara ni Min Kung si Huyo sa isang malaking aso, isang tagapagtanggol. Ang pakiramdam na kasama siya ay napakaligtas at maaari rin itong pakalmahin ang kanyang emosyon. Mukhang medyo nalilito ang doktor. Si Huyo, nagsabi din ng feedback si Huyo sa doktor tungkol sa kanyang kamakailang kalagayan. Sinabi niya sa doktor na may isang bagay sa mundong ito na gusto niyang iwasan, ngunit hindi niya maiiwasan, kaya pinili niyang harapin ito at tamasahin ang pakiramdam na hatid niya. Alam ng mga tiyahin na nahuli ni Huyo ang manyakis at bigla silang naging maliliit na tagahanga. Pinuri at hinangaan nila si Huyo. Biglang nakaramdam si Huyo ng empatya mula sa pangyayaring ito. Noong nakaraan, nagkamali ang mga tiyahin at inakala nilang ang residente ng kwarto 705 ang manyakis. Naniniwala siyang mas kailangang maunawaan ang residente ng kwarto 705 sa sandaling ito. Kaya sinabi ni Huyo sa mga tiyahin na magmadaling pumunta sa kanyang bahay upang humingi ng tawad. Nakahiga si Min Kung sa sofa na nanonood ng action film. Hindi niya makalimutan sa kanyang puso ang matapang na imahe ni Huyo noong gabi na nahuli niya ang manyakis. Inimagine pa niya na si Huyo ang bida sa pelikula, kaya nagpa siyang hanapin si Huyo para matuto. Pagkaraan ng ilang sandali, sinadya niyang umorder ng take-out na pagkain para sa kanilang dalawa sa bahay ni Huyo. Habang kumakain, sinamantala niya ang pagkakataon na tanungin si Huyo kung paano ipagtanggol ang sarili. Sa una ay ayaw siyang turuan ni Huyo, ngunit nang makita niya si Min Kung na mukhang mahiyain at mahina, tinuruan niya siya ng isang galaw, ang magkunwaring sipain sa maselang bahagi ng lalaki. Ang pagtuturo lang sa pamamagitan ng bibig ay tiyak na hindi sapat para kay Min Kung. Nagmakaawa si Min Kung kay Huyo na mag-ensayo, kasama niya ng isang beses. Hindi makatiis si Huyo kapag nagpapakyut ang isang babae, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Min Kung. Hindi inaasahan. Talagang ginamit ni Min Kung ang lakas para sipain ang maselang bahagi ni Huyo. Ang sipa na ito ay halos ikamatay na niya. Pagkatapos masipa, palaging gumagawa ng hindi magandang kilos si Huyo upang magpahayag ng pasasalamat. Araw-araw, 2 take-out na pagkain ang binibili ni Min Kung at iniiwan sa pintuan ni Huyo, at ito ay espesyal na pagkain para mapalakas ang maselang bahagi ni Huyo. Sa gabi, pumunta si Huyo sa convenience store. Kakabalik lang ni Suhien mula sa banyo. Alam niya na nahuli na ni Huyo ang manyakis. Upang magpahayag ng pasasalamat, bumili siya ng cake at isang kahon ng gatas para kay Huyo. Biglang dumating din si Min Kung sa supermarket. Pagkakita ni Huyo kay Min Kung, nagmamadali siyang nagligpit ng mga gamit at umalis. Hinabol ni Min Kung si Huyo at nagmakaawa na turuan pa siya ng ilang galaw. Ngunit nang makita niyang tila galit na galit si Huyo sa kanya, galit niyang sinabi kay Huyo na kung kakausapin pa niya ito, siya ay isang aso. Pagkasabi nito, umuwi siyang mag-isa. Ngunit nang makarating siya sa kanyang pintuan,
naman, tumayo si Min Kung sa pintuan ng elevator at tinawag si Huyo ng imahal. Nagtataka si Huyo kung anong laro na naman ang gusto ni Min Kung. Sa sandaling iyon, tumingin si Huyo sa loob ng elevator. Isang lalaking nakaitim at nakasuot ng itim na helmet ang nakatayo na hindi gumagalaw sa elevator. Napansin ni Huyo ang pagkabahala sa puso ni Min Kung, kaya tumayo siya sa tabi niya. Hinawakan ni Min Kung ang manggas ni Huyo. Nakita ni Huyo na takot si Min Kung, kaya tumayo siya sa tabi niya. Hindi inalis ng lalaking nakaitim ang kanyang helmet. Nakita lang niyang kinuha niya ang isang pulang kapa at naglakad patungo sa pinakalabas na bahay. Biglang, dalawang bata ang tumakbo palabas ng bahay. Kaya pala, ang lalaking nakaitim ay isang mapagmahal na ama na nagpapanggap na karakter kasama ang kanyang mga anak. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Min Kung. Kaya, nagpa siya si Huyo na turuan si Min Kung ng mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili para sa mga babae simula bukas. Kinabukasan, pumunta sila sa parke ng maaga. Si Huyo, sa anyo ng isang mahigpit na tagapagsanay, ay mahigpit na tinuruan si Min Kung. Nagsumikap din si Min Kung sa pag-aaral. Sakaling may masamang tao na yumakap sa kanya mula sa likuran, maaari niyang gamitin ang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili ni Huyo para patumbahin ang kalaban. Nagkunwari si Huyo na yakapin si Min Kung gamit ang kanyang kamay. Bigla siyang nakaramdam ng hiya at buti na lang hindi napansin ni Mahal na Min. Para mapahusay ang lakas ni Mahal na Min, inutusan siya ni Hai na humiga at gumulong sa lupa. Matapos ang matinding pagsasanay, sumakit ng bahagya ang mga kamay at paa ni Mahal na Min. Pagkatapos, para mabilis siyang makatakbo kapag nakatagpo ng masamang tao, nagpanggap si Hai na masamang tao at tumayo sa likuran ni Mahal na Min. Kung may kunwari, dapat maging makatotohanan. Tumatakbo si Mahal na Min habang sumisigaw. Bigla siyang lumingon at nakita niyang nawawala si Hai. Agad siyang bumalik para hanapin si Hai. Lumalabas na napagkamala ng mga dumadaan si Hai bilang masamang tao at tinanong siya kung bakit niya hinahabol ang dalagang nasa harap. Sinadya ni Mahal na Min na magkunwari na walang nangyari. Noong oras na iyon, talagang galit si Hai na gusto niyang habulin at paluin ang ina ni Hai pauwi. Nakita niya ang bahay na magulo, naghahanda siyang maglinis para sa kanya, ngunit nakita niya ang isang damit na pambabae sa bag ni Hai. Agad na nag-alala ang ina, inisip na may pagbabago sa isip ni Hai. Nagmamadaling naghanap ng manghula para tingnan ang kanyang anak. Pinayuhan ng manghula si Hai na palitan agad ang kanyang pangalan, ngunit ang pinakamabilis na paraan ay maghanap para kay Hai ng isang babae na may elementong tubig. Nakita ni Hai na masipag magsanay si Mahal na Min, kaya pumunta siya sa supermarket para bumili ng sorbetes bilang gantimpala sa kanya. Kusa namang gumastos si Suhien ng sarili niyang pera para bumili ng isang bahagi ng chocolate para kay Hai, at sinabi pa kay Hai na hindi niya kailangang gumamit ng magalang na pananalita sa kanya habang si Mahal na Min ay nasa tabi. Narinig niya ito at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Bakit napakabait ni Suhien kay Hai? Nahiya ng bahagya si Hai sa pagtanggap ng regalo. Nagkataon na ang sorbetes na binili ni Mahal na Min ay buy one take one, kaya binigyan niya si Suhien ng isa. Pagkatapos noon, kumain sila ng sorbetes habang nag-uusap. Nagpakilala si Suhien na pumasa siya sa civil service exam at nagdesisyon na maging pulis tulad ni Hai. Sinabi niya kay Hai na matapos maaresto ang tarantadong si Tai, nakipag-ugnayan ito sa kanya sa pamamagitan ng pulis. Nagdahilan ng tarantadong si Tai na sandali lang siyang nadala ng galit at emosyon at binantaan si Suhien na bawiin ang kaso sa pulis. Galit na galit si Mahal na Min, bakit kailangang bantaan ang biktima? Makikita na si Mahal na Min ay nasaktan din ng tarantadong si Tai. Sinabi ni Hai kay Suhien na sabihin ang totoo. Kung talagang pakiramdam niya ay hinamak siya, maging sa aspetong mental o pisikal, dapat niyang ituloy ang pananagutan ng kabilang panig ng objektibo. Nangako si Hai na tutulungan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Naramdaman ni Mahal na Min na napakabuting pulis ni Hai. Kung bumuti ang kanyang sakit, tiyak na makakabalik siya sa trabaho. Kinuha ni Hai ang chocolate na kakatanggap lang mula sa staff at kinain. Nagpakita si Mahal na Min ng paghamak, hindi niya binibigyan ng halaga ang pagiging basta-basta niya sa pagkain ng bigay ng iba. Nakita ni Hai na tila hindi masaya si Mahal na Min, kaya binigyan niya ito ng isang piraso. Nakita ni Mahal na Min na gumagamit si Hai ng magalang na pananalita kay Suhien, kaya tinanong niya kung bakit hindi siya tinatrato ng ganoon. Gusto rin ni Hai na gumamit ng magalang na pananalita sa kanya, ngunit pagkakita pa lang nilang dalawa ay nag-away at nagmura na sila, kaya wala nang pagkakataon. Biglang nakatanggap ng tawag si Hai at kinansela ang hapunan nila ni Mahal na Min. Umupo siya sa kotse ng kasamahan niya at kumain ng jajangmyeon. Sinabi ng kasamahan niya sa kanya na talagang nakokonsensya ang team leader tungkol sa nangyari sa istasyon. Hindi ito inalintana ni Hai noong nakaraan, ngunit palagi niyang nararamdaman na hindi ganoon kasimple ang kaso ni Han Bin-hee. Sa tuwing sisimulan nilang arestuhin si Han Bin-hee, may kakaibang kilos ang punong himpilan. Nagdududa si Hai na tiyak na may pinagtataguan si Han Bin-hee. Sa gabi, pauwi na siya, nakasalubong ni Hai ang residente ng room 705, si Lee Sang-yeob, ang taong nakabihis na babae. Nagkaroon si Hai ng sunod-sunod na tanong tungkol sa taong ito, kaya tinanong niya ito. Gusto pa ni Lee Sang-yeob na magpasalamat kay Hai dahil sa pagpapaliwanag at pagtulong sa kanya. Bumili ang mga tiyahin na bagong presidente ng isang tumpok ng mga bagay at nagpunta sa bahay niya para humingi ng tawad. Pagkatapos magsalita, agad niyang inakbayan si Hai. Biglang tumayo si Mahal na Min sa harap ni Hai. Agad namang inalis ni Hai ang kamay ni Lee Sang-yeob. Napagtanto ni Lee Sang-yeob na nagsiselo si Mahal na Min, kaya nagdesisyon siyang tulungan si Hai na ligawan si Mahal na Min. Patuloy na inakbayan ni Lee Sang-yeob si Hai at sinadyang dumaan kay Mahal na Min. Galit na galit si Mahal na Min, tinuring si Hai na isang masamang tao dahil sa araw, nililigawan niya ang clerk ng convenience store na si Suhien at sa gabi naman, nakikipag-date siya sa ibang babae.
Biglang tumakbo ang isang babaeng nagjo-jogging sa gabi. Nakita niya na ang aso ni Mahal na Min ay napaka-cute. Pagkahimas lang ng ilang beses, gusto na siyang sundan ng aso. Sa pagkakataong ito, nagsiselos na naman si Mahal na Min pati sa aso. Nakita ni Hai ang pagsiselos ni Mahal na Min. Habang tinitingnan niya, mas lalo siyang gustong matawa, kaya umupo siya sa tabi nito at inanyayahan siyang mag-lodge kinabukasan. Nagkunwari si Mahal na Min na hindi interesado, sinabihan si Hai na sumama na lang sa girlfriend niya at hindi na kailangang magpaliwanag sa kanya. Tiningnan ni Hai ang pagsiselos nito, habang tinitingnan niya, mas lalo siyang natatawa, kaya ipinaliwanag niya ang sitwasyon kanina. Matapos kumpirmahin ni Mahal na Min na hindi iyon girlfriend ni Hai, biglang sumaya ang kanyang kalooban. Kinabukasan, bumili si Mahal na Min ng ilang halaman at nagsimulang magdekorasyon sa kwarto. Biglang nagpadala ang delivery person ng isang sulat mula sa korte. Idinemanda ni Mahal na Min ang kanyang ex-boyfriend sa korte. Matapos siyang guluhin ito, wala siyang intensyon na makipag-areglo. Bakit nagpadala ang korte ng sulat para sa areglo sa kanya? Mukhang natuklasan ng kanyang ex-boyfriend ang kasalukuyang address ni Mahal na Min. Natakot siya at gusto niyang hanapin ang may-ari ng bahay para ibalik ang kwarto. Ngunit hindi talaga pumayag ang may-ari na ibalik agad ang upa. Maaari lang siyang pumayag na lumipat si Mahal na Min kapag may bago ng residente. Tinipon ng presidente ng Asosasyon ng Kababaihan ang lahat ng residente para itaas ang presyo ng bahay sa kapitbahayan. Nagdesisyon silang bigyan ang kapitbahayan ng bagong pangalang may mataas na uri. Kaya't nagsimulang magtalakayan ang mga residente. Sinabi ng presidente ng Asosasyon ng Kababaihan kay Mahal na Min na magbigay din ng kanyang ideya. Basta na lang nagbigay si Mahal na Min ng ilang pangalan. Ang kapitbahayan ay napaka-enggrande at maluho. Iminungkahi pa niya na pinturahan nila ulit ang labas ng kapitbahayan at maglagay ng otomatikong anti-theft na door lock. Tiyak na tataas ang presyo ng bahay. Hindi inaasahan, nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat ang mungkahi ni Mahal na Min. Pagkatapos ng pagpupulong, tinanong ni Hai si Mahal na Min kung bakit bigla siyang naging interesado sa presyo ng bahay sa kapitbahayan. Sumagot si Mahal na Min na dahil maghahanda na siyang tumakas. Sa huli, nangako na rin siya kay Hai na lalayo na siya dito. Sa gabi, biglang tumayo ang aso sa labas ng pinto at walang tigil sa pagtahol. Niyakap ni Mahal na Min ang aso. Tumingin siya sa pifol ng pinto at nakita ang isang lalaking may sombrero. Nagsimula na naman siyang hindi makontrol ang kanyang emosyon. Sinubukang huminga ng malalim para ayusin ito sa paraang itinuro ni Hai. At sa sandaling iyon, binubuksan ng lalaking nasa labas ng pinto ang password lock niya. Nag-i-error ang password lock. Naglakas loob si Mahal na Min na tanungin kung sino ang nasa labas. Lumabas na isa itong real estate agent na nagdala ng tao para tingnan ang bahay sa hating gabi. Galit na galit si Mahal na Min. Hindi humingi ng pahintulot ang agent bago niya pindutin ang password lock. At nagdala pa ng isang estrangherong lalaki para tingnan ang bahay sa hating gabi. Ipinaliwanag ng agent na inakala niyang lumipat na ang residente. Kung ayaw ni Mahal na Min na may ibang tumingin sa bahay ngayon, ang paglipat ng bahay ay kailangang maghintay pa ng kaunti. Para maiwasan ang panggugulo ng ex-boyfriend, kailangan lang buksan ni Mahal na Min ang pinto. Inikot ng agent ang umuupa at partikular pang ipinakilala na ito ay bahay ng isang babaeng nag-iisa. Nag-alala si Mahal na Min na baka mapansin siya ng masamang tao dahil nag-iisa lang siyang nakatira, kaya nagmadali siyang sumagot sa agent na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, nagsasagawa ng waste sorting sa kapitbahayan. Dinala ng lahat ng residente ang basura nila sa waste disposal area sa ibaba para itapon. Itinapon ni Hai ang isang pares ng sneakers na hindi na malilinis sa basurahan. Nakita ito ni Mahal na Min at dinala ang sapatos pa uwi. Nagkataon namang nakita ito ng mga tiyahin na presidente ng Homeowners Association. Naakit ang presidente sa ideya ni Mahal na Min sa nakaraang pulong tungkol sa pagpapalit ng pangalan ng kapitbahayan, kaya't nagsabi siya ng ilang magalang na salita at inanyayahan si Mahal na Min na sumali sa kanilang asosasyon ng kababaihan. Tinanggihan ni Mahal na Min ang imbitasyon ng presidente dahil lilipat na siya sa ibang bahay sa madaling panahon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Mahal na Min at umalis. Nagkataon namang bumaba si Hai para magtapon ng basura. Ibinuhos niya ang buong bag ng basura sa dumpster. Nagalit ang presidente at sinaway siya dahil hindi siya nag-uri ng basura. Sinamantala na rin niya ang pagkakataon para tanungin si Hai kung bakit gusto nang umalis ng residente ng room 506. Tiyak na nag-away silang dalawa. Nagpakita si Hai ng kawalang interes, ngunit hindi sinasadyang narinig niya ang mga tiyahin na nagsasabi na kinuha ni Mahal na Min ang sapatos sa basurahan. Galit na tumakbo si Hai para hanapin si Mahal na Min upang makipagtalo. Hinihingi na isauli ni Mahal na Min ang sapatos. Biglang nakarinig si Mahal na Min ng malakas na katok sa pinto. Sinadya niyang tumawag ng ilang beses ng mahal ko. Gusto niyang ipaalam sa iba na hindi siya nag-iisa. Nagtaka si Hai at sinabihan si Mahal na Min na ibalik agad ang sapatos sa kanya. Nang makuha na ni Hai ang sapatos, nagpakita si Mahal na Min ng pagkadismaya. Sa kabilang panig, nahuli ng pulis ang isang lalaki sa isang hotel. Pinaghihinala ang umakit at gumahasa ng lasing na babae. Matapos dalhin ng pulis ang lalaki, natagpuan nila ang gamit ng kriminal na si Han Bin Hee sa ilalim ng kama. Nakatanggap si Hai ng balita at nagmadaling nag-ayos ng gamit pa uwi. Pagkalabas niya pa lang ng pinto, nakita niya. Kinandado ni Mahal na Min ang sarili niya sa labas ng pinto. Maliwanag na gustong magkunwari ni Hai na hindi niya ito nakikita
siya, ngunit hindi pa rin niya kayang labanan ang sarili niyang damdamin. Kinuha niya ang telepono at tumawag sa locksmith, ngunit kailangan pa ng 2 oras bago dumating ang locksmith. Hindi nagdala si Mahal na Min ng telepono at pitaka. Nag-alala si Hai na masyadong matagal maghihintay si Mahal na Min, kaya sinabi niya ang password ng bahay niya sa kanya para makapagpahinga muna si Mahal na Min sa bahay niya. Pagkatapos magsalita, nagpunta na si Hai sa istasyon ng pulisya. Pumasok si Mahal na Min sa bahay ni Hai, nakita niya ang family photo na nakalagay sa mesa ni Hai. Pagkatapos, umupo siya ng tahimik sa sofa. Dumating si Hai sa istasyon ng pulisya at pagkatapos ay ginamit ang koneksyon ng kanyang dating kasamahan para makapasok sa interrogation room at magtanong. Ang lalaking pinaghihinalaang gumahasa noong umaga, gusto niyang kumuha ng impormasyon tungkol kay Han Binhi mula sa kanya. Nagpakita ang lalaking ito ng pagiging pamilyar sa lahat. Ngunit sa katunayan ay hindi niya pa nakikita si Han Binhi. Si Hai ay sikat na baliw na aso sa Gangnam Police Station. Walang kriminal na makakatakas sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang kanyang pamilyar na paraan ng pananalita. Sa sandaling iyon, ang lalaking sangkot sa kaso ay tapat na nagpahayag. Ang lahat ng transaksyon niya kay Han Binhi ay nasa social media lamang. Sa pamamagitan ng waiter, inilalagay niya ang harina sa imported na alak para ipadala. Natuklasan ni Hai ang taong tinutukoy ng lalaki ay ang waiter na nakita na niya sa kaso ng nightclub noong nakaraan. Sa kabilang panig, umuwi ang ina ni Hai mula sa palengke at nakita si Mahal na Min na natutulog ng mahimbing sa sofa. Dahan-dahan siyang pumasok sa kusina para maghanda ng tanghalian. Narinig ni Mahal na Min ang ingay sa kusina, inakala niyang may pumasok na estranghero sa bahay. Maingat siyang pumasok sa kusina at nakita na ito pala ang ina ni Hai. Nagmadali si Mahal na Min na ipaliwanag ang kanyang pagkatao sa kanya. Inakala naman ng ina na girlfriend siya ng kanyang anak at gusto niyang manatili si Mahal na Min para magtanghalian bago umalis. Nakita ni Mahal na Min na masyadong masigasig ang ina, kaya nahirapan siyang tumanggi, kaya't pumayag na lang siyang manatili para kumain ng tanghalian. Habang tinitingnan ng ina ni Hai si Mahal na Min, mas lalo niya itong nagustuhan, kaya nagtanong siya tungkol sa pamilya nito. Nagtanong siya tungkol sa petsa ng kapanganakan nito. Biglang umuwi si Hai at nakita si Mahal na Min na kumakain sa bahay. Hindi siya nagsalita at pinaalis siya, ngunit isang kagat pa lang ang nakakain ni Mahal na Min, kaya nagpakita siya ng pagkadismaya. Sinaway ng ina ni Hai ang kanyang anak dahil sa pagiging walang galang, bakit niya paalisin ang babae sa bahay. Sa huli, mahirap iwasan para sa isang babaeng nag-iisa na matakot na dalawin ng masamang tao. Nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Hai. Inisip niya na talagang nagpalabis siya, kaya nag-ayos siya ng ilang gamit na hindi na ginagamit at dinala ang mga ito sa bahay ni Mahal na Min. Dinadekorasyonan ang kwarto ni Mahal na Min na parang may lalaking nakatira doon. Kahit na biglang sumugod ang masamang tao, matatakot itong tumakas. Para ipahayag ang pasasalamat kay Hai, si Mahal na Min ay inanyayahan siyang kumain ng barbecue sa isang restaurant. Medyo ayaw ni Hai na lumipat si Mahal na Min. Sa huli, nag-aaway na sila ng matagal at hindi siya sanay na biglang maging tahimik. Nag-alala si Hai na ang paglipat ni Mahal na Min ay upang tuparin ang kanyang naunang pangako, kaya basta na lang siyang naghanap ng dahilan para manatili si Mahal na Min. Curious pa rin si Hai kay Mahal na Min. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya, kaya naging sensitibo siya ngayon? Hindi lang hindi nagtitiwala si Mahal na Min sa ibang tao, kundi hindi rin siya nagtitiwala sa sarili niya. Palagi niyang nararamdaman na may hindi natapos at kailangang tingnan ng paulit-ulit. Kahit na makakita siya ng masamang balita na nangyayari, maiisip niya, kung mangyari sa kanya iyon balang araw. Silang dalawa ay medyo nakainom at nagsimula ng mag-usap ng masinsinan. Ang tungkol sa mga lalaking hindi dapat manakit ng babae ay hindi umiiral kay Mahal na Min. Sinabi niya kay Hai na nag-date siya ng isang lalaking may asawa at patuloy na nagsinungaling. Hindi lang niya ito niloko, kundi naging dahilan pa para mapagalitan siya ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ay ginulo pa siya hanggang sa maging baliw siyang babae tulad niya ngayon. Galit na galit si Hai, bakit hindi sumagot si Mahal na Min? Matapat siyang sinagot ni Mahal na Min. Hindi raw siya ganap na walang alam na hindi pa hiwalay ang kabilang panig, pero hindi niya lang maintindihan kung bakit handa pa rin siyang gawin iyon kahit alam niyang mali. Naramdaman ni Hai na marahil ay dahil sa sobrang ganda ni Mahal na Min, kaya siya ininggit ng ibang tao. Matapos marinig ang sinabi ni Hai, nagdesisyon si Mahal na Min na mabuhay ng malaya, nag-alok na makipagtalik kay Hai. Naramdaman ni Hai na tiyak na lasing si Mahal na Min. Sa tuwing maririnig ni Mahal na Min ang sirena ng pulis, nakakaramdam siya ng kakaibang seguridad sa loob niya. Umiyak siya nang marating niya ang puntong ito. Hindi na rin maaga, nakarating na sila sa pinto ng bahay. Pagkasara pa lang ng pinto ni Mahal na Min, pinindot ni Hai ang doorbell. Pinayuhan niya itong isara ng mabuti ang gas valve at bintana. Hinikayat niya itong magtiwala sa sarili. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis. Biglang inilabas ni Mahal na Min ang aso at sinabihan si Hai na pumasok muna sa bahay niya para kumain ng isang mangkok ng ramen bago umuwi. Naalala ni Hai ang sinabi ni Mahal na Min at biglang kinabahan siya. Baka gusto talaga ni Mahal na Min na makipagtalik sa kanya. Nakita niya si Mahal na Min na nagdala ng isang palayok ng mainit na ramen at pagkatapos ay nagpakita ng mapang-akit na hitsura. Buti na lang at malakas ang paninindigan ni Hai kaya hindi siya naakit ni Mahal na Min. Pagkatapos niyang tanggihan, sinabi ni Mahal na Min na kumain na siya ng ramen ng mabilis. Biglang napansin ni Hai na tila gumamit si Mahal na Min ng isang salita sa Mongolian para murahin siya. Hindi mali ang iniisip niya dahil ang Mongolia ay may medyo maliit na populasyon na bagay sa pagnanais ni Mahal na Min na mamuhay. Kahit papaano, hindi siya makakatagpo ng mga taong hindi niya gusto. Bukod pa rito, ang tag-ulan ay isang magandang bagay para sa mga Mongolian, ngunit sa kasamaang palad. Ayaw ni na Mahal na Min at Hai ng mga araw ng ulan. Sa tuwing umuulan, naaalala
ni Mahal na Ming ang masasamang alaala, tila sumasakit muli ang dating sugat. Naramdaman ni Hai na marahil hindi sila baliw. Sa huli, tanging ang mga baliw lang ang may gusto sa mga araw ng ulan. Dahil ayaw nila ang ibang tao ang hindi normal. Pagkatapos nilang magsalita, masayang nagtawanan silang dalawa. Sa kabilang panig, nagpunta si Lee Sang-yeob sa bar at nakita si Soo-hyen na nagtatrabaho doon. Nagtataka si Lee Sang-yeob kung bakit niya ito nakikita sa lahat ng dako. Tila siya ang gumagawa ng lahat ng part-time jobs kamakailan. Agad na nakilala ni Soo-hyen si Lee Sang-yeob at ibinalik pa sa kanya ang card na naiwan niya sa cosmetic store. Nagpakita si Lee Sang-yeob ng pagkalito dahil palagi siyang namumuhay ng may dalawang pagkatao. Kapag nakatagpo siya ng parehong tao, mahirap na baguhin ang kanyang pagkatao. Nag-alala si Lee Sang-yeob na matatakot si Soo-hyen dahil dito. Gayunpaman, para kay Soo-hyen, walang mas nakakatakot kaysa sa kahirapan. Gusto ni Lee Sang-yeob na tulungan siya sa pera, ngunit tumanggi si Soo-hyen dahil gusto niyang kumita ng pera sa sarili niyang mga kamay. Kinabukasan, natulog si Hai sa bahay ni Mahal na Min ng isang gabi. Pagkagising niya, natulog si Hai sa sahig. Sakto namang nakaharap sa mukha ni Hai ang paa ni Mahal na Min. Nagmadali si Hai na tumayo at gustong umuwi. Pagkabukas niya pa lang ng pinto, nakita niya ang ina ni Mahal na Min. Nagmadaling bumalik si Hai sa kanyang kwarto. Galit na galit ang ina ni Mahal na Min at sinabihan ang anak na buksan ang pinto. Hindi masyadong masaya si Mahal na Min nang makita ang kanyang ina. Pagkapasok pa lang ng ina sa bahay, nakita niya ang gamit ng lalaki. Hindi siya nagsalita at sinaway na lang si Mahal na Min. Ayaw ding magpaliwanag ni Mahal na Min sa kanyang ina. Sinadya niyang sabihin sa ina na niloko niya ang isang lalaki pa uwi para matulog at isa pa, ang lalaking ito ay isang pulis. Pero may sakit siya sa pag-iisip at naalis pa sa trabaho dahil sa panggugulo sa ibang tao. Sa pagkakataong ito, mas lalo pang nagalit ang ina, binugbog at sinaway si Mahal na Min. Nag-alala si Hai at nagtago sa pinto para makinig. Sa pagkakataong ito, dumating ang ina dahil gusto niyang sumuko na si Mahal na Min sa pagdemanda sa ex-boyfriend dahil ayaw na niyang patuloy na umiwas si Mahal na Min sa panggugulo nito. Kapag hindi binawi ni Mahal na Min ang reklamo, patuloy siyang guguluhin ng masamang taong iyon. Sinisi naman ni Mahal na Min ang kanyang ina na sana raw ay hindi na lang siya isinilang. Sa pagkarinig ng mga salitang ito, hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman ng ina. Nakita ni Hai ang ina ni Mahal na Min na umiiyak sa labas ng pinto. Kusa siyang lumapit para batiin at ihatid ito sa sarili niyang bahay. Sinabi ng ina ni Mahal na Min kay Hai na ang kanyang anak ay isang baliw. Kapag may nangahas na manakit sa kanyang anak, saan man sa mundo, lulurayin niya ito sa 100 piraso. Walang reaksyon si Hai nang marinig niya ito. Pinuri niya ang ina ni Mahal na Min na napakaganda. Sa pagkarinig ng papuri, bumuti ng husto ang kanyang saloobin. Sinabi ni Hai sa kanya na, may alaga ng aso ngayon si Mintiens na may pangalang Ii na pwedeng magbantay sa kanya anumang oras kaya hindi na siya kailangang mag-alala. Pero umaasa ang nanay ni Mintiens na mapapangalagaan ni Huyo ng maayos ang anak niya para sa kanya. Hindi tumanggi si Huyo, pinayuhan niya ang nanay ni Mintiens na magtiwala sa anak niya. Naniniwalang may kakayahan itong malampasan ang pagsubok. Pag-alis ng nanay ni Mintiens, pumunta si Hai sa tapat ng bahay ni Mintiens. Alam niyang ilalabas ni Min si Ii para maglakad-lakad ng alas negatibo 4 ng hapon. Kaya handa na lagi si Hai. Bago pa mag-alas negatibo 4 ay nakatayo na siya sa harap ng pintuan ni Mintiens para maghintay. Pagkatapos, pumunta sila sa harap ng isang street stall para pumili ng mga gamit. Nakita ni Mintiens ang manikang AC na nakadisplay sa mesa. Nakahawig ni Hai, matapang at gwapo. Bihira lang purihin ni Mintiens. Bumili rin si Hai Hong para sa kanya ng isang pares ng salaming kulay rosas. Pagkasuot ni Mintiens ng salamin, naging kulay rosas ang buong mundo. Pagkatapos, nagpunta sila sa track para magsanay sa pagtakbo. Sinabi ni Hai Hong na basta manalo lang si Mintiens sa kanya, bibigyan niya ito ng regalo. Ginamit ni Mintiens ang lahat ng lakas niya sa pagtakbo hanggang sa dulo. Agad namang ibinigay ni Hai sa kanya ang pito mula sa kanyang bulsa. Sa bandang huli, kapag may panganib, pwede siyang pumito. Dinala ng real estate agent ang umuupa para tingnan ang bahay ni Mintiens. Sinadya naman ng umuupa na iwan ang kanyang telepono sa silid. Nang bumalik siya, nalaman ni Mintiens na ito pala ang ina ng dating kasintahan na si Lee Sun-ho. Pumunta ang ina ni Lee Sun-ho rito para humingi ng paumanhin kay Mintiens. Sa halip ng anak niya, umaasa siyang babawiin ni Mintiens ang lawsuit. Papayag siyang makasal agad si Mintiens sa anak niya. Pagkarinig ni Mintiens, nagpakita siya ng pagkadismaya. Galit na sumagot na kung ipararanas niya sa kanyang anak na babae ang madaya ng masamang tao, baka hindi niya ganoon kadaling sabihin ang lahat. Tinanggihan ni Mintiens ang hiling ng nanay ni Lee Sun-ho at iginiit niya hindi niya kailanman patatawarin si Lee Sun-ho. Pagkatapos magsalita ni Mintiens, tumakbo siya. Palabas ng restaurant, nag-iisang nalilito sa kalsada. Gabi na at pauwi na siya. Narinig ni Huyo ang tunog ng pito ni Mintiens. Sinundan niya ang tunog ng pito at natagpuan si Mintiens. Sa sandaling ito, nagtatago si Mintiens sa isang sulok, tinitingnan si Huyo. Pagkatapos ay sumandal siya sa balikat nito at sinabi kay Huyo na hindi na siya tatakas. Mahigpit siyang niyakap ni Huyo. Pagkatapos, inihatid ni Huyo si Mintiens pauwi. Pinunasan ni Mintiens ang kanyang buhok at nagduda na sinusundan siya ni Huyo. Kung hindi, paano niya nahanap ang kinaroroonan niya? Biglang tumawa si Huyo dahil mas kamukha niya ang labis na hitsura niya. Gusto pa rin kumumpirma ni Huyo kay Mintiens. Hindi na ba talaga siya lilipat ng bahay? Tiyak si Mintiens na hindi na. Siya pipiling tumakas. Sinabi niya kay Huyo na ang nanay ng masamang tao ay nagpunta sa kanya ngayon at nagbitiw pa ng maraming masasamang salita laban sa kanya. Hindi pa tapos magsalita si Mintiens. Si Huyo ay
parehong nag-aalala at nagagalit. Nag-aalala na mag-isa niyang haharapin ang matandang babae na iyon. Tiningnan ni Mintienko ang ekspresyon ni Huyo. Umaapaw ang pakiramdam ng seguridad sa kanyang puso. Kumuha siya ng lakas ng loob na sabihing hindi na niya sila katatakutan. Lalo na ngayong mayroon siyang pito na bigay ni Huyo. Basta't may panganib, agad nalalabas si Huyo. Biglang nahiya si Huyo. Gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit biglang hindi lilipat si Mintien. Dahil ba hindi niya gustong mahiwalay sa kanya. Ngunit ayaw aminin ni Mintien. Ngunit alam na alam ni Huyo sa kanyang puso. Gusto niya lang marinig na sabihin mismo ni Mintien. At sa oras na ito nangyari na ang inaalala ni Mintien. Sinadya ng pamilya ng masamang tao na i-post sa internet ang tungkol kay Mintien. Sakto naman, nabasa ng isang residente sa kapitbahayan sa kanyang telepono. Hindi rin kinumpirma ng babae ang post. Kung hindi, direktang ibinahagi sa residential area. Kinabukasan, kumalat sa buong kapitbahayan ang balita na si Mintien ang third party. Nagsimulang magbulungan ang lahat. Maraming tao ang may pangalang Mintien. Biglang sinabi ng tagapangulo ng walang kaugnayan na ang residente ng kwarto 500 at 6 ay Mintiens din ang pangalan. Kaya habang tumitingin sila, mas nagiging sigurado sila. Ang taong ito ay ang residente ng kwarto 500 at 6 at sa oras na ito, si Mintiens, nalalabas pa lang, ay nakita na naman ang ina ni Lee Son-ho. Pero sa pagkakataong ito, nahulog si Mintien. Sa patibong niya, sinadya ng ina ni Lee Son-ho na umiyak sa harap ng mga tiyahing tagapangulo. Sinabing si Mintien ay isang masamang third party. Hindi lang sinira ang pamilya ng anak niya, kundi pilit pa siyang pinababang karote bago siya lalayo sa anak niya. Hindi maintindihan ni Mintien kung ano ang sinasabi niya. Lumingon siya. Nakita niya ang mga tiyahing tagapangulo na nakatayo sa likod. Ayaw ring magpaliwanag ng husto ni Mintien. Hiniling ng ilang tiyahin sa Women's Association na agad na lumipat si Mintien palabas ng kapitbahayan. Tinanggihan ni Mintien ang kanilang kahilingan. Paalis na sana si Huyo para hanapin si Mintien. Nang makita niya ang tagapangulo, nalaman niya ang tungkol kay Mintien. Galit na galit si Huyo. Pinuna niya ang tagapangulo na kung paalisin niya si Mintien. Sakaling may mangyari, siya ang ganap na mananagot. Naguluhan ang tagapangulo pagkarinig nito. Binuksan ni Mintien ang telepono niya. Natuklasan na ginamit na naman ng ina ni Lee Son-ho ang cyberbullying para atakehin siya. Nakita ni Huyo si Mintien na nakayuko sa pagkain sa restaurant. Ayaw niyang harapin ni Mintien ang pressure ng mag-isa. Nagdesisyon siyang tulungan si Mintien na maging ali niya, anuman ang mangyari. Pipiliin niyang magtiwala sa kanya ng walang kondisyon. Sinabi pa niya kay Mintien na kumuha agad ng larawan bilang ebidensya. Nagtatrabaho si Soo-hyun sa convenience store. Nakita niya ulit ang kanyang dating kasintahan. Na may kasamang bagong kasintahan, ayaw niyang makitang nagmamayabang. Ang dating kasintahan, sakto namang pumasok si Lee Sang-yeob para bumili ng mga gamit. Kaya sinabi niya kay Lee Sang-yeob na magpanggap na kasintahan niya. Hindi rin tumanggi si Lee Sang-yeob. At naghintay pa sa pinto hanggang matapos ang shift ni Soo-hyun. Kaya magkasama silang umuwi. Sa daan, nakita nila ang isang street singer. Nagpakita ng kaunting talento si Soo-hyun. Saka lang nalaman ni Lee Sang-yeob na ganoon pala kagaling siyang kumanta. Biglang tumakbo ang mga tiyahing tagapangulo para hanapin si Lee Sang-yeob. Humihingi ng tulong sa kanya para malaman kung sino ang nagpost tungkol kay Mintien sa kapitbahayan. Mabilis na nalaman ni Lee Sang-yeob kung sino ang nagpakalat ng chismis. Isa siyang miyembro ng Women's Association. Nang matuklasan, nagmamadali siyang magpaliwanag na kinopya lang din niya mula sa ibang website, kaya nahanap niya ang orihinal na website ng post. Sigurado si Lee Sang-yeob na iisa ang may akda. Tiyak na may sinasadyang nang iinis kay Mintien mula sa likod. Mapapatunayan ito ni Soo-hyun. Noong nakaraan, habang nagtatrabaho siya sa milk tea shop, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Mintien at nanay ni Lee Son-ho. Totoo nga na sinadya niyang humanap ng taong maninira kay Mintien. Ilang tiyahin sa Women's Association ang nagalit pagkarinig nito. Lubos na nagsisisi na tinulungan nila itong paalisin si Mintien dati. Nakahiga si Mintien sa kama, tinitingnan ang mga larawan nilang magkasama sa telepono. At tumatawa sa sarili, nakaramdam ng init sa puso. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa psychologist. Sinabi ni Mintien sa doktor na nakakita na siya ng maaasahang ali. At ang ali na ito ay ang aso na sinabi niya dati. Malaki at mabangis pero hindi nangangagat ng babae. Sinabi rin ni Huyo sa doktor na unti-unting gumaganda ang pakiramdam niya pero mahirap iwasan ang galit. Gayunpaman, ang dahilan ng galit ngayon ay hindi na ang impulsibong karahasan na gustong manakit ng tao, kundi ang kagustuhang protektahan ang isang tao. Nag-aalala na baka matakot o magtago at umiyak ito pagkatapos ng pagbisita sa doktor. Magkasama silang umuwi. Sa daan, nakita nila ang mga tiyahin sa Women's Association. Ipinaliwanag ng tagapangulo ang di pagkakaunawaan kay Mintien. Formal siyang inimbitahan na sumali sa Women's Association at sinabi pa kay Mintien na huwag mag-alala, resident pa rin siya ng kapitbahayan. Tiyak na hindi nila palalampasin ang mga naninira sa mga resident ng kapitbahayan. Pagkatapos maresolba ang di pagkakaunawaan ng lahat kay Mintien, sumigla ang pakiramdam ni Mintien. Dagdag pa, laging kasama niya si Huyo. Ang matagal ang hindi nakikitang ngiti ay lumitaw muli sa kanyang mukha. Ilang tiyahin sa Women's Association na nakabihis ng maganda ang nagpunta sa restaurant. Handa na harapin ang matandang babae na nanira kay Mintien. Sa sandaling ito, umiinom ng kape ang nanay ni Lee Son-ho kasama ang mga kaibigan. Nang makita niyang dumating ang tagapangulo ng kapitbahayan ni Mintien, nang may agresibong saloobin, sa simula ay nagpanggap siyang hindi sila kilala. Natatakot na baka banggitin nila ang tungkol sa anak niya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kaya maaari lamang siyang kalagkarin ng mga tiyahin sa Women's Association sa isang sulok para mag-usap bilang taong responsable sa kapitbahayan. Hindi pinapayagan ng tagapangulo na guluhin ng mga tagalabas ang kaayusan ng kapitbahayan.
kapitbahayan, kaya hiniling niya sa nanay ni Lison. Ho naburahin agad ang post at hindi naguguluhin ang buhay ni Mintian. Kung hindi, isisiwalat niya ang tungkol sa pagkakakulong ni Lee Son Ho sa sandaling ito. Nagmamadaling kinuha ng nanay ni Lee Son Ho ang telepono niya para burahin ang post. Pagkatapos, agad na ibinalita ng mga tiyahing tagapangulo kay Mintian at inimbitahan siya sa bar para magdiwang. Formal na siyang sumali sa Women's Association at ginamit din ang pagkakataong ito para ayusin ang di pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ang resulta, pagkatapos uminom ng soju ang ilang babae, nagsimula silang magsabihan ng totoo. Agad itong naging pagmumura. Hawak ni Mintian ang pito at walang tigil sa pagpito mula sa bar hanggang sa ibaba ng gusali sa kapitbahayan. Narinig ni Huyo ang tunog ng pito. Agad siyang tumakbo sa tabi niya, nakita siyang lasing na nagsasalita ng kalokohan at pinuna pa ang tatlong tiyahin na sunod-sunod na mga lasingga, matakaw, at mahilig mangialam sa buhay ng iba. Natatakot si Haihong na makasakit pa siya ng iba. Kaya nagmadali siyang iniuwi ito. Umuwi si Mintian, nakahiga sa kama na walang tigil sa pagpito. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Haihong. Sinabing magpakita agad sa tabi niya. Paano palalampasin ni Haihong ang pambihirang pagkakataon? Ito, tumayo ang gwapong lalaki sa harap ng pinto ni Mintian. Ang resulta, sinabi ni Mintian na umupo siya sa mesa, maghintay hanggang sa makatulog siya bago siya umalis. Nahihirapan matulog si Mintian. Pagkatapos magkasakit, nakahiga lang siya sa sopa at hindi makatulog. Sinabi niya kay Huyo na humanap ng mga paksa para pag-usapan. Susubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata para matulog. Nagpaplano si Huyo na humanap ng pagkakataon para manood sila ng isang tragic movie na magkasama sa pagkakataong ito. Biglang nahiya si Huyo, gusto ring malaman ni Hai kung ano ang ibig sabihin ni Mintian. Noong inimbita niya siyang kumain ng noodles noong nakaraang hating gabi, walang tigil na nagkwento si Hai ng mag-isa. Tahimik na ipinikit ni Min Hyedru ang kanyang mga mata at nakatulog. Naantig si Hai nang makita siyang natutulog. Biglang nagmulat ng mata si Mintian, kaya nabigla si Hai. Pagkatapos ay kusang hinalikan ni Mintian si Hai, kaya't naghalikan sila ng mapuso. Nagsimula ang yugto ng nakakahiya ang aksyon. Kasabay nito, sabay na nagpunta ang nanay ni Huyo at nanay ni Mintian. Sa manghuhula, pareho silang maihawak na 8 karakter ni Mintian. Ngunit ang dalawang nanay, hindi nila alam na nagde-date na ang kanilang mga anak. Nag-aalala pa sila na baka makasakit ng iba ang kanilang mga anak sa hinaharap. Kinabukasan, naghahanda ng almusal si Huyo. Nagising si Mintian at tumingin. Masayang bumalik sa kama para magpanggap na natutulog ulit. Hindi rin magawang gisingin ni Huyo. Maaga pa ay kumatok na ang mga tiyahing tagapangulo. Sinabihan si Mintian na kailangang sumali sa patron ng kapitbahayan ng eksaktong alas -7 ng gabi. Nagmamadaling tumakas si Huyo sa kwarto. Tiningnan ng tagapangulo ang aso ni Mintian na walang tigil sa pagtahol. Tila may tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nag-doorbell sila sa bahay ni Huyo at natuklasan na wala si Huyo sa bahay. Kaya't sinadya ng mga tiyahin na magtago sa pinto. Nag-espiya at natuklasan na natulog si Huyo sa bahay ni Mintian. Ang mga tiyahin ay parang nakarinig ng isang exciting na issue at labis na nasasabik. Gabi na at hindi nakatanggap ng abiso si Huyo. Ngunit dumating din siya para sumali sa night patrol sa tamang oras. Nagtatag sila ng isang maliit na koponan. Sina Huyo at Mintian ay itinalaga na magkasama. Karapat dapat si Mintian na may malubhang hinala sa daan. Ang sinumang makita niya ay iniisip niyang masamang tao. Ang sinumang makita niya ay gustong hulihin. Mabuti na lang at palagi siyang pinipigilan ni Huyo. Kung hindi, mahuhuli na naman si Mintian ng mga tao bilang baliw. Sa sandaling ito, nagpunta sila sa isang eskinita. Nakita nila ang isang pintong may kaunting liwanag na hinarangan. Nagdududa si Mintian na tiyak na may problema sa loob. Takot si Huyo sa dilim at ayaw pumasok para maghanap. Nang makita niyang mukhang matapang si Mintian, hinikayat niya itong pumasok muna para tingnan. Kaya pumasok mag-isa si Mintian. May hawak siyang flashlight at itinutok sa buong kwarto. Bigla, may lumitaw sa harap niya na may suot na gas mask. Narinig ni Huyo ang tunog ng pito at nagmamadaling pumasok. Nakita lang niya ang isang karpintero na may suot na gas mask na sinasaway si Mintian dahil maraming mapanganib na makina sa workshop ng karpinterya at hindi dapat basta-basta pumapasok ang mga estranghero sa workshop. Nagmadaling ipinaliwanag ni Huyo sa karpintero ang kanyang pagkakakilanlan dahil lang naamoy niya ang matapang na mabahong amoy malapit dito. Nakatanggap ng reklamo mula sa mga resident kaya pumasok para mag-inspeksyon. Sinabi ng karpintero sa kanila na dito pinipinturahan ng pandikit. Kaya't siguradong may matapang na amoy kaya nagpasalamat si Huyo sa karpintero. Hinila ang kamay ni Mintian palayo sa workshop. Pakiramdam pa rin ni Mintian na ang workshop na ito ay parang isang pabrika ng harina. Hindi na talaga matiis ni Huyo ang pagiging laging mapaghinala niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ilusyon ang pagiging mapaghinala ni Mintian. Pagkaalis nila, nagtago ang karpintero sa pabrika sa likod ng pader. Tiningnan ang pag-alis nila bago nagpagaan ng pag-iingat at lumitaw din sa likod niya ang floor criminal na si Han Bin-hee. Kaya pala tama ang sinabi ni Mintian. Ang workshop ay isang pabrika lang ng harina na nagkukubli. Kinabukasan, tumila ang ulan at maaraw. Sinadya ni Mintian at Huyo na magsuot ng couple clothes papuntang sinehan. Manood ng tragic movie sa sinehan, parehong umiyak ang dalawa habang nanonood. Pagkatapos ng pelikula,
pumunta sila sa isang maliit na bar. Pagkaupo pa lang ni Huyo, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kaklase. Ang team leader ay malapit lang sa bahay nila, gusto niyang imbitahan itong lumabas at uminom ng soju. Ngunit natuklasan niyang nakaupo si Huyo sa bar sa tapat. Pumasok ang dalawang dating kasamahan sa bar at umupo sa parehong mesa ni Huyo. Agad na sinenyasan ang waiter na magdala ng pagkain. Habang nasa banyo si Mintien, nakita niya ang mga kasamahan ni Huyo pagkalabas. Tahimik siyang umupo sa ibang mesa at nakinig sa usapan nila. Kinuha ni Huyo ang larawan ni Han Bin-hee at sinabi sa team leader na kailangan lang lumitaw ni Han Bin-hee sa isang nightclub. Sisinyasan niya ang waiter na kumuha ng alak sa lalagyan at alam din ng waiter na mailaman na drug ang bote ng alak. Halatang si Han Bin-hee at ang waiter ay isang grupo. Baka nga ang waiter ay si Han Bin-hee mismo, kaya bawat kilos ni Huyo, mabilis silang makakatanggap ng balita at matagumpay na makakatakas. Narinig ng team leader ang pagsusuri ni Huyo, naramdaman niyang may katwiran. Ngunit gusto pa rin niyang magulat sa headquarters. Nagalit si Huyo nang marinig niya ang headquarters. Sa tuwing nagsasagawa ng investigasyon ang headquarters, natatapos ito ng padalos-dalos. Nagdududa si Huyo na sinasadya ng headquarters na magpabaya, na may posibleng lihim na koneksyon kay Han Bin-hee, pero hindi pa rin gaanong naniniwala ang team leader. Biglang hinampas ni Min Tianfu ang mesa at malakas na sumang-ayon sa sinabi ni Huyo. Iginiit niya na tiyak na may masamang tao sa loob ng pulisya na nakikipagsabwatan sa negosyo. Tulad na nakikita niya sa Tsi, sinabihan ni Huyo si Min Tianfu na kumalma, hindi pa rin tulad ng pelikula ang kaso. Hindi ito pwedeng paghulaan. Tila nakilala ng team leader si Min Tianfu. Nagmadali siyang sinabihan si Min Tianfu na umupo sa tabi ni Huyo at agad na nakita ang relasyon nilang dalawa. Tinawag niya itong iate, hipag, nang paulit-ulit at walang tigil na pinuri si Min Tianfu bilang pinakamagandang iate, hipag. Mas maganda kaysa sa lahat ng dating kasintahan ni Huyo. Narinig niya na tila nag-date si Huyo sa hindi bababa sa isang babae, nakatanggap pa ng liham ng pag-ibig mula sa isang babaeng magnanakaw. At mayroon ding mga babae na sadyang naglaro ng sugal ng iligal para lang makulong at makita si Huyo ng isang beses. Mukhang hindi masaya si Min Tianfu. Dinilatan niya si Huyo para maibsan ang awkward na atmosphere. Nagmamadaling lumabas ang mga kasamahan para magsigarilyo. Sinabihan din ng team leader si Huyo na lumabas sandali. Si Huyo na huminto na sa tanglong cigarettes, tila bumalik ang bisyo niya, kaya lumabas siya at tumingin sa salamin. Nakita niya si Min Tianfu at ang team leader na masayang nag-uusap. Bahagya siyang umiti. Nakaramdam ng kaligayahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa daan pa uwi, masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Naalala ni Min Tianfu ang larawan na kinuha lang ni Huyo. Parang nakita niya ang taong ito sa workshop ng karpinterya noong nakaraan. Ngunit laging labis na mapaghinala si Min Tianfu. Hindi rin pinaniwalaan ni Huyo ang sinabi niya. Dahil sa kaso, wala namang sapat na ebidensya si Min Tianfu. Sinabi lang niya ng pabiro at hindi inisip. Ang pinaka-inaalala niya pa rin ay kung anong uri ng babae ang gusto ni Huyo. Hindi nagtago si Huyo at sinabi sa kanya na gusto niya ang uri ng babae na may bulaklak sa buhok at may kaunting problema sa personalidad. Lihim na natuwa si Min Tianfu nang marinig niya ito, kaya't magkahawak kamay silang umuwi. Kinabukasan, nagpunta si Min Tianfu sa psychologist. Sinabi niya sa doktor na takot siyang mawala ang ali na ito balang araw. At nag-aalala rin si Huyo na baka hindi niya nagawa ng sapat ang lahat. Hindi niya naprotektahan ang mahal niya. Ngunit sa huli, pinili pa rin nilang magtiwala sa isa't isa. Nakatanggap din si Huyo ng abiso mula sa bureau para bumalik sa trabaho. Pumunta siya sa harap ng istasyon ng pulisya. Nakita niya ang isang lalaking kalalabas lang ng istasyon ng pulisya na inaresto dahil sa hinalang karahasan sa kanyang kasintahan. Sa programa sa Tsi, inimbitahan din ng host ang isang psychologist para pag-aralan ang mga taong gumagawa ng karahasan. Kadalasan, ang mga taong ito ay may tendensya sa karahasan at karamihan sa kanila ay matagumpay na tao sa lipunan, maliban sa kanilang partner. Hindi talaga nakikita ng mga tao sa paligid ang kanilang marahas na mukha. Pinili nilang pahirapan lamang ang mga mahihinang tao at ituring ang kanilang asawa bilang isang dependent. Kapag hindi nila makuha ang gusto nila, ang kanilang reaksyon ay nagiging labis na agresibo at nagiging karahasan laban sa kababaihan dahil walang malakas na parusa ang batas para sa ganitong uri ng pagkilos, kaya naman patuloy na nagaganap ang maraming magkakaparehong kaso nitong mga nakaraang taon. Ang ina ni Lee Son-ho ay umupa pa ng mamahaling abogado sa pag-asang mananalo kaagad si Lee Son-ho sa kaso. Ayaw tanggapin ni Lee Son-ho ang payo ng abogado, tumalikod siya at umalis sa opisina patungo sa pasilyo ng apartment ni Min Tianfu. Min Tianfu ay malabong nakaramdam na may sumusunod sa kanya. Ngunit hindi na niya hinayaang lumayo pa ang isip niya. Si Huyong ay bumalik sa istasyon. Sinabi sa kanya ng hepe na nais ng pangkalahatang punong himpilan na isumite nila ang lahat ng mga dokumento tungkol kay Han Bin-hee. Mariing tinanggihan ni Huyong ang hiling ng hepe na hindi niya maibibigay ang kaso sa pangkalahatang punong himpilan ng investigasyon. Sa sandaling ito ay nakita ni Huyong na ang pulis na inidolo niya ay ang homicide squad na si General Geang San, ang pangkat na humadlang sa kanya sa paghuli sa isang nagbebenta ng harina. 5 taon na ang nakalipas. Habang nag-iisip si Huyong ay naramdaman niyang may mali, kaya humingi siya ng tulong sa isang kasamahan na hanapin ang lumang dokumento. Nang biglaan ay nakatanggap
tumatanggap siya ng tawag. Mula kay Min Kyung para mag-imbestiga sa kaso si Huyong ay walang oras na magpaliwanag kay Min Kyung kaya nagmamadali siyang ibinaba ang telepono. Natuklasan ni Huyong na ang taong may record ng kasalanan ay si Han Bin-hee, ang tagapagbenta ng harina na hinahanap nila. Yumuko pa lamang si Min Kyung upang itali ang sintas ng aksidenteng nakawala ang tali ng aso. Tumakbo ang aso sa elevator. Si Min Kyung ay labis na nag-alala. Ang isang lalaking nakaitim na sapatos na balat ay binuhat ang aso palabas ng elevator. Si Min Kyung ay tumakbo sa buong apartment complex, ngunit nang makita niya ito ang aso ay wala nang malay sa damuhan. Nagmadali si Min Kyung na dalhin ang aso sa ospital. Sa ibang pangyayari na kumpirma din ni Huyong na may sabwatan ang pulisya at ang mga tagapagbenta ng harina, kaya nagpasya silang magkasamang hulihin ang buong sindikato ng tagapagbenta ng harina at ang kanilang mga kasabwat. Sa gabi, umuwi si Huyong mula sa trabaho at nakita ang isang babae na nakatayo sa harap ng pinto. Ilang salita lang ng babae ang nagpakita na ang relasyon niya at ni Huyong ay hindi ordinaryo. Dahil nahulaan niya ang password ng apartment ni Huyong, tiyak na siya ang dating kasintahan nito. Ayaw pansinin ni Huyong ang babae, ngunit pinapasok pa rin niya ito sa loob ng bahay. Ang bahay na tinitirhan ni Huyong ay ang bahay na pinagsamahan nila na binili nila noon. Ibinigay ng dating kasintahan kay Huyong ang mga dokumento ng bahay. Nang makita niyang hindi pa lumipat si Huyong, naisip niya na hindi pa nakaka-move on si Huyong. Kitang-kita na may kaunting ilusyon ang babaeng ito. Nakita ng dating kasintahan ang regalo na nasa mesa ni Huyong. Sinubukan niyang buksan ito nang hindi nagpapaalam kay Huyong. Agad binawi ang regalo at sinabi sa kanya na huwag itong galawin. Mapang-asar na tanong ng dating kasintahan kay Huyong kung may babae bang hindi pandidirihan ang isang taong 7 taon nang walang trabaho at may sakit sa pag-iisip tulad niya. Tiyak na napaka-espesyal ng babaeng iyon. Lalo siyang naasar si Huyong at pinigilan ang damdamin. Nagkunwari siyang nag-aalala sa kanya. Napaka-insensitive talaga ng dating kasintahan. Dumating pa siya ng personal upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanya. Kasal patuloy niyang iniikot ang singsing sa kanyang daliri sa takot na hindi makita ni Huyong. Lalo pa niyang idiniin na ang kanyang magiging asawa ay isang designer. Nagmamalaki siya, malapit na siyang ikasal. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa sakit ng kanyang dating kasintahan. Si Huyong ay hindi na talaga makayanan ang kanyang pagkukunwari. Noong araw na iyon, nang si Huyong ay inimbestigahan at buong pusong nagmakaawa na huwag siyang iwan, nagpumilit pa rin ang dating kasintahan na kanselahin ang kasal 1 linggo bago ang kasal. Humingi pa ng bayad pinsala si Huyong sa pinsala sa emosyon. Sa pinakamasamang oras ng isang tao, tumalikod siya. Paano pa siya babalik? Ang dating kasintahan ay isang praktikal na babae dahil kailangan ng kasal ang dalawang taong may magkatugmang pinansyal. Si Huyong ay nawala ng lahat, hindi niya talaga maipilit ang sarili na tanggapin. Sa pag-iisip tungkol sa buhay pagkatapos ng kasal, pinili pa rin ang dating kasintahan na umalis. Nais malaman ni Huyong kung masaya ba siya ngayon. Tumango ang dating kasintahan at sinabing masaya siya. Ngunit nakita ni Huyong na nagsisinungaling siya, ang taong tunay na masaya. Ang totoong masaya ay hindi sasadyaing magsimula ng gulo para saktan ang iba. Si Huyong ay tapat na nagsabi sa kanya na pagkatapos ng kanilang paghihiwalay ay labis siyang nawalan ng pag-asa at ninais na sana ay hindi maging masaya ang kanyang dating kasintahan. Ngunit pagkatapos nito ay nagpakonsulta si Huyong sa doktor. Pagkatapos ng isang panahon ng paggamot, si Huyong ay talagang umaasa na ang kanyang dating kasintahan ay makahanap ng sarili niyang kaligayahan. Sa sandaling ito ay inalis ng dating kasintahan ang kanyang maskara ng pagkukunwari. Sinabi niya kay Huyong na ang kanyang mapapangasawa ay hindi isang designer kundi isang ordinaryong accountant. Biglang tumawa si Huyong. Naghanda siyang kolektahin ang mga lumang gamit ng kanya dating kasintahan na naiwan pa sa bahay para dalhin niya. Binuksan ng dating kasintahan ang regalong nakalagay sa mesa. Nakita niya ang isang pilak na sipon. Biglang tumakbo si Min Kyung at kumatok sa pinto. Binuksan ng dating kasintahan ang pinto at nagkaharap sila ni Min Kyung. Sadyang tinawag ng dating kasintahan si Huyong ng mahal ko. Hindi agad nakapag-react si Min Kyung. Nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Naaalala niya ang sinabi ng presidente ng Women's Association na mag-asawang bagong kasal sina Huyong. Nang lumipat siya dito, naramdaman ni Min Kyung na nakikialam na naman siya sa pamilya ng iba. Galit niyang tinanggal ang sipon sa kanyang damit at itinapon ito sa sahig. Inayos ni Huyong ang mga gamit at inilagay sa mesa. Sadyang sinabi sa kanya ng dating kasintahan na may babaeng tila nagkaroon ng maling akala. Sinabi ni Huyong sa dating kasintahan na umalis na at pagkatapos ay pumunta siya sa bahay ni Min Kyung. Hindi binubuksan ni Min Kyung ang pinto. Labis siyang nag-aalala ni Huyong na baka kung ano ang iniisip niya. Ngunit sa oras na ito ay hindi pinakinggan ni Min Kyung ang anumang sinasabi ni Huyong. Nagpaliwanag si Huyong ng taos puso kay Min Kyung na wala silang ugnayan ng kanyang dating kasintahan. Si Huyong ay umuwi lang din at nalaman na ang salitang mahal ko ay sinadya lamang ng babae. Dati nang niloko si Min Kyung ng lalaki ay hindi na siya naniniwala sa sinabi ni Huyong. Sinadya pa niyang magsalita ng mga salitang nagpapababa sa kanyang sarili. Galit na galit si Huyong at hindi niya pinahintulutan siyang magsalita ng ganoon. Biglang isinara ni Min Kyung ang pinto ng malakas na naipit ang daliri ni Huyong. Sa sakit ay sinabi ni Huyong sa kanya na sa buong panahon na sila ay nagde-date ay hindi siya kailanman nagtaksil hanggat si Min Kyung ay maaaring mabuhay ng may kapayapaan ng isip at masaya. Pagkatapos nito, anuman ang nais niyang gawin ay hindi niya pipilitin. Naupo si Min Kyung sa sahig at humagulgol. Sinabi niya kay Huyong na nilason ang asong bantay at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Nagdududa siya na may nagbabala sa kanya kaya inunahan ang aso sa tabi niya. Niyakap ng mahigpit ni Huyong si Min Kyung. Marahil sa pagkakataong ito ay bumalik na naman ang paranoia ni Min Kyung. Gusto niyang pakalmahin muna ang emosyon ni Min Kyung. Bigla siyang itinulak ni Min Kyung. Pinagdudahan niyang hindi pinaniniwala
pinagkakatiwalaan ni Huyong ang sinasabi niya talagang inakala. Ni Huyong na walang gustong manakit sa kanya na aksidente lang kinain ng aso ang lason ang mga salitang ito, ay lalo pang nagpasira kay Min Kyung. Pinagtabuyan niya si Huyong sa labas at ang kanyang emosyon ay naging lubhang hindi makontrol. Ang taong minsang nagsabi na magtitiwala sa kanya ng walang pasubali ay naging estranghero. Ngayon inilabas ni Min Kyung ang lahat ng gamit ni Huyong. Bumalik si Huyong sa bahay at napagtanto niya na nakagawa siya ng nakamamatay na pagkakamali. Sinabi niyang magtitiwala siya sa kanya ng walang pasubali at magiging kaalyado niya, ngunit nagduda siya sa iniisip niya. Sa kabilang banda, kumalat ang video ng pagkanta ni Soo Hyun online at lumampas na sa 100,000 ang views. Mas na-excite pa si Lisa Yip kaysa kay Soo Hyun. Ang lahat ng komento ay papuri. Labis na natuwa si Soo Hyun, ngunit nagpanggap pa rin na hindi interesado. Umaasa si Lisa Yip na huwag sasayangin ni Soo Hyun ang kanyang talento na maaari siyang kumita sa pamamagitan ng pagla-livestream ng pagkanta. Siya pa mismo ang nag-alok na tutulong sa kanya sa post-production. Pinangalanan ang grupo na Public Official Exam Prep Students Who Can Sing. Ang tatlong tiyahin sa apartment complex ay nagsimulang magsismisan. Mukhang may panibagong magjowa na naman. Sa apartment complex nagpunta si Min Kyung sa ospital upang bisitahin si Hwagye. Tinitiyak na ang paggaling ni Hwagye ay napakaganda na isip ni Huyong at nagpa siyang suriin pa rin ang Ki dahil kailangang makita ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Nagpunta siya sa management office upang kunin ang Ki footage. Talaga niyang mali ang pagkakaintindi kay Min Kyung. Tama ang hinala ni Min Kyung, may lalaki talagang sumusunod sa kanya at sadyang sinaktan ang aso. Labis na nasaktan si Huyong. Humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahan upang hanapin ang lumang record ng kaso ng pananakit ni Min Kyung noong nakaraan. Tinitigan ni Huyong ang mga larawan ng nasaktang si Min Kyung at ang dating video ng pagbugbog. Hindi niya napigilan ang pagkaawa at naluluha ang mga mata kahit nakakulong na ang nambubugbog dahil sa hindi mahigpit na pagpaparusa ng batas sa mga tao. Tulad nito, ang nambubugbog ay agad na nakapagpiyansa. Nakita ni Huyong na hindi maganda ang sitwasyon. Nagmamadali siyang umuwi. Hindi sinasadyang narinig niya ang isang lalaki sa pasilyo na tumatawag at binabanggit ang numero ng apartment ni Min Kyung. Nang makita ng lalaki si Huyong ay nagtangka siyang tumakas. Nakilala ni Huyong na siya ang dating kasintahan ni Min Kyung. Pagkatapos mahuli ni Huyong si Lee Son Ho ay sadyang inasar niya si Huyong. Sinabi niya na may video pa rin siya ni Min Kyung. Mas lalong naasar si Huyong. Sinimulan niyang bugbugin si Lee Son Ho. Biglang umulan ng malakas. Pagbalik ni Min Kyung, nakita niya ang eksena na ito. Nag-aalala siya na baka mapahamak si Huyong sa pambubugbog kaya nagmadali siyang umawat. Kapag sumiklab ang galit ni Huyong ay mahirap itong pigilan. Hindi niya sinasadyang naitulak si Min Kyung. Bumagsak si Min Kyung sa sahig. Dumikit ang mukha niya sa kamay ni Huyong. Naalala ni Min Kyung ang nakaraan at nagkaroon na naman ng problema ang kanyang katinuan. Pagkatapos nito dinala sina Huyong at Lee Son Ho sa istasyon ng pulis. Patuloy pa rin ang nagpapalusot si Lee Son Ho. Sa oras na ito si Huyong ay nasa proseso ng muling pag-a-appoint. Kung hindi susuko si Huyong ay masususpinde na naman siya sa trabaho dahil may kaso pa rin si Huyong laban kay Han Bin-hee. Kapag nasuspinde na naman siya, hindi na siya makakabalik bilang pulis si Huyong. Sa oras na ito, hindi na inalala pa ni Huyong ang maraming nagmamadali siyang hinabol si Min Kyung. Galit pa rin si Min Kyung. Ayaw niyang gumamit si Huyong ng karahasan upang lutasin ang problema. Si Huyong ay biglang nagalit dahil sa awa sa pinagdaanan ni Min Kyung. Habang lalo itong sinasabi ni Huyong, lalong nakaramdam ng pagsisisi si Min Kyung dahil ayaw ni Min Kyung na mahalin siya ni Huyong. Dahil sa awa, ay kinabukasan ay nagbihis ng maganda si Min Kyung. Inilagay ang mga gamit ni Huyong sa harap ng kanyang pinto. Pagkatapos ay nakipaghiwalay kay Huyong. Nakita ni Huyong si Min Kyung na tumakbo pababa ng hagdan. Nagmamadali siyang humabol, ngunit desidido na si Min Kyung. Umiyak siya habang nasa loob ng taxi. Hindi pa rin niya kayang patawarin si Huyong. Kasabay nito, ang delivery guy ay nagdala ng jajangmyeon sa woodworking shop. Tumawag siya ng ilang beses, ngunit walang lumabas, kaya pumasok siya. Si Han Bin-hee ay nagalit nang makita ang estranghero. Sinabi niyang mag-deliver na at umalis na ang delivery guy. Tiningnan niya si Han Bin-hee at agad siyang nakilala. Umalis siya at agad tumawag sa pulisya. Nakatanggap ng tip si Huyong at nagpunta sa woodworking shop na alaala niya na ilang gabi na ang nakalipas. Ay nagduda si Min Kyung na ito ay isang floor processing plant, ngunit hindi siya naniwala kaya isinuot niya ang helmet ng delivery guy. Bumalik siya sa woodworking shop at ginamit ang pagkuha ng chopsticks bilang dahilan upang tawagin si Han Bin-hee sa pinto. Hindi nakilala ni Huyong si Han Bin-hee hanggang sa tinanggal ni Huyong ang helmet at sinabi ang kanyang pagkatao. Naramdaman ni Han Bin-hee na hindi maganda ang sitwasyon. Agad siyang sumuntok sa mukha ni Huyong. Pagkatapos ay nag-away silang dalawa. Hindi nagtagal ay nadominant ni Huyong si Han Bin-hee. Agad nagpadala si Huyong ng mensahe sa hepe ng departamento at pagkatapos malaman ang balita, nagpadala rin siya ng tao upang hulihin ang sindikato ng mga nagbebenta ng harina. Matapos madakip si Han Bin-hee ng pulisya, malaki ang naitalang tagumpay ni Huyong. Ang muling pag-a-appoint ay panahon na lamang. Sinabi ng hepe kay Huyong na si Min Kyung ay nakipag-usap na sa kanyang dating kasintahan upang tulungan siya sa muling pag-a-appoint. Labis na nagalit si Huyong nang malaman ito. Agad niya itong tinawagan at sa oras na iyon ay nakikipagnegosasyon si Min Kyung kay Lee Son Ho.
Sun-ho. Pumayag si Min Kyung na makipag-ayos para kay Huyong. Ito ay labis na nagpasama ng loob ni Lee Sun-ho. Gusto niyang makipagbalikan kay Min Kyung, ngunit nang makita niya ang matatag na saloobin ni Min Kyung, lumuhod si Lee Sun-ho sa gitna ng maraming tao. Inamin ang kanyang pagkakamali at nangakong hindi na niya ito ulitin. Hiniling niya ang pagpapatawad ni Min Kyung. Tinanggap ni Min Kyung ang paliwanag niya, ngunit hindi pa rin niya mapatawad ang sakit na idinulot niya sa kanya. Paalis na sana si Min Kyung nang bigla siyang nahilo. Nalaman niyang nilagyan ni Lee Sun-ho ng gamot ang kape. Kanina pa hinawakan ni Huyong ang larawang kalalabas lang ni Min Kyung sa social media. Nahanap ang lokasyon ng kapehan at nagtanong sa waiter. Sinabi ng waiter kay Huyong na ang babae sa larawan ay kasama ang kanyang nobyo, ngunit tila masama ang pakiramdam nito, kaya inalalayan siya ng nobyo niya. Umalis agad, humingi ng tulong si Huyong sa mga kasamahan niya sa team para i-locate ang telepono ni Min Kyung. Mabilis na nakita ni Huyong ang isang itim na sedan na tumatakbo sa unahan. Tiyak na si Min Kyung ay nakahiga sa passenger seat ng kotse na minamaneho ni Lee Sun-ho. Sinabihan ni Huyong ang kasamahan niya na tumawag na ng ambulansya at sumigaw siya kay Lee Sun-ho na huminto. Nang makita ni Lee Sun-ho na natuklasan siya ni Huyong, nagsimula na siyang mataranta. Patuloy siyang hinahaplos ang leeg ni Min Kyung at humarurot pasulong. Mabilis ding nagmaneho si Huyong sa highway at hinarang ang daan ni Lee Sun-ho. Agad siyang bumaba ng kotse at sinabihan si Lee Sun-ho na buksan ang pinto. Ngunit sa oras na ito ay wala na sa katinuan si Lee Sun-ho. Nakita ni Huyong na gusto nitong umalis, kaya humiga siya sa hood ng sasakyan ni Lee Sun-ho. Patuloy na inalog at sinagi ni Lee Sun-ho ang sasakyan na nagpabagsak kay Huyong sa gitna ng daan. Dahil sa matinding banggaan, hindi na rin gumalaw ang sasakyan. Agad tumakas si Lee Sun-ho. Iniinda ni Huyong ang malubhang sugat sa ulo at patuloy na dumudugo, ngunit nagpatuloy pa rin siyang lumakad patungo kay Min Kyung. Humingi ng tulong sa mga tao malapit doon na tumawag sa pulisya. Akala ni Lee Sun-ho ay matagumpay siyang makakatakas, ngunit hindi niya inaasahan. Nakaharang sa sasakyan ng hepe sa kalagitnaan ng kalsada. Agad siyang kinontro ng hepe at dinala sa presinto. Nang malaman ng mga ina nilang dalawa ang nangyari, dumating sila sa ospital. Buti na lang at hindi malubha ang mga sugat nilang dalawa. Pagkatapos gamutin ang sugat niya, nagpunta si Huyong sa ward ni Min Kyung. Nakita niyang natutulog pa ito, kaya hindi na niya ito ginulo. Nang magising si Min Kyung, nakita niya ang kanyang ina na natutulog sa tabi niya. Nagpunta rin siya sa ward ni Huyong na gising na si Huyong. Nag-away sila tulad ng dati sa kanilang pagkikita, ngunit naunawaan ni Huyong si Min Kyung. Alam niyang gusto ni Min Kyung na nasa kanyang mga bisig, kaya niyakap niya ito. Sinabihan din niya si Min Kyung na buksan ang drawer sa drawer para kumuha ng isang maliit na regalo. Natuwa si Min Kyung nang makita ang regalo at sinabihan si Huyong na siya mismo ang magsuot nito. Hindi maiwasang maalala ni Min Kyung ang kahihiyan sa kanyang puso. Para sa kanya ang pagdating ni Huyong ay isang magandang bagay syempre, ngunit ayaw niyang maging pabigat kay Huyong, kaya naisip niyang iwanan si Huyong upang bawasan ang pasanin niya. Ilang araw ang lumipas at nang lumabas si Huyong mula sa ospital ay nasa magandang kalagayan siya. Naisip niyang umuwi kaagad upang makipagkita kay Min Kyung, ngunit hindi niya alam na lumipat na si Min Kyung. Nagmamadaling sinabihan ng presidente ng Women's Association si Huyong na habulin siya. Tumakbo si Huyong sa maraming eskinita at sa wakas ay naharang si Min Kyung. Matatag pa rin si Min Kyung sa kanyang desisyon. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-uusap ay biglang umiyak si Huyong. Tumalikod si Min Kyung at umalis. Lumapit si Huyong sa likod niya at sadyang nagsalita ng may pagkainis kung hindi siya papansinin ni Min Kyung. Sisimulan na niyang uminom ng alak simula ngayon at bubugbugin ang sinumang makita niya. Pagkatapos magsalita ni Huyong ay hinawakan niya ang isang lalaking dumadaan. Agad na bumalik si Min Kyung para awatin siya. Hindi niya inaasahan na ang taong hinawakan ni Huyong ay isang wanted na kriminal. Sa oras na ito ay gulat na gulat si Min Kyung habang nakatingin kay Huyong. Sumigaw si Huyong kay Min Kyung ng mahal kita, habang ang isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak pa rin sa kriminal, kaya naghalikan silang dalawa sa kalye. Pagkatapos nito, lumipat pa rin si Min Kyung sa ibang bahay. Unti-unting nasanay si Huyong sa mga araw na wala siya. Ang empleyadong si Soo Hyun ay nag-drop out sa public official exam upang maging lead singer. Natupad ng Women's Association ang kanilang hiling na palitan ang pangalan ng apartment complex. Pinalitan ito ng pangalan na Mabu Riverside Noble Center. Bumalik si Huyong sa trabaho. Gumaling na rin ang kasamahan niyang si Min Ho. Lahat ay tila bumalik na sa dati. Si Huyong at ang aso ay nakahiga sa kama. Naaalala ang mga araw na kasama si Min Kyung. Sa sandaling ito ay biglang tumunog ang doorbell. Si Min Kyung ay bumalik sa tabi ni Huyong na may dalang maleta at pumito. Silang dalawa ay mumiti nang magkita. Natapos na ang kwento dito. Hanggang sa susunod na video.